Ang mayaman kong asawa, 2,441 kapangyarihan ng paghuhubad. Ang boses ni Immortal Emperor Yao ay biglang pumasok sa dagat ng kamalayan ni Qin Yu. Isang beses lang umatake ang batang Ghost Race nang walang karagdagang aksyon. Bumalik siya sa dalampasigan at humiga sa kanyang tumba-tumba na parang walang kinalaman sa kanya ang lahat. Biglang lumiwanag ang Yellow Springs Mark na parang nag-trigger ng ilang reaksyon. Isang napakalaking bula ang muling lumitaw sa kaluluwa ni Qin Yu. Pumutok kaagad ang bula pagkatapos lumangoy sa ibabaw ng kanyang ulo at nagpakita. Agad, natakot si Qin Yu. Mabilis niyang iniskan ang kanyang katawan. Gayunpaman, napansin niya ang anumang paghina ng kanyang kapangyarihan sa kaluluwang ngunit isang pakiramdam ng pang-aapi. Parang nawalan siya ng mahalagang bagay. Kasama sa kapangyarihan ng kaluluwa ang pinaka-primitive na mga alaala, talento, at maging ang swerte sa kosmiko. Ang iba't ibang hindi maipaliwanag na kapangyarihan ay pinalawak din mula sa pinagmulan ng kaluluwa. Ito ay magiging lubhang nakakatakot kung ang bula na iyon ay naglalaman ng mga bagay na ito. Ang Yellow Springs Mark ay tila nag-activate paminsan-minsan, na nangangahulugan na siya ay unti-unting mapilayan. Mabilis ang pag-iisip ni Qin Yu. Bigla siyang nakaisip ng nakakatakot na posibilidad. Di man, are you stripping my memories or something? Kung magpapatuloy ito, natatakot ako na hindi ko na alam kung kailan ako magiging tanga. Si Qin Yu ay natakot. Anuman ang inalis ng bubble na ito, magkakaroon ito ng malaking epekto. Ito ang tahimik na kapangyarihan ng paghuhubad na hindi pa nakita ni Qin Yu. Kung inalis ng Yellow Springs Mark na ito ang mga alaala ni Ruozo, kanyang ama, o Master Wen Wanchong at iba pa, hindi niya matatanggap ang mga kahihinatnan kahit na bumalik siya sa mortal na mundo. Sa pag-iisip nito, hindi na itinago ni Qin Yu ang kanyang mga kakayahan ng mahinahon. Sa sandaling ito, ang bula na lumabas sa kaluluwa ay halos wala na. Northern Underworld Demonic Technique. Biglang pinalibutan ng kapangyarihan ng black hole ang espasyong iyon. Ang nakakatakot na puwersa ng pagsipsip ay hinayla ang bula pabalik sa kanyang dagat ng kamalayan. Ngunit ang ikinagulat ni Qin Yu ay kahit na ang bula ng kaluluwang ito ay bumalik sa kanyang katawan, tulad ng isang dayuhang bagay, ang orihinal na kaluluwa nito ay hindi maabsorb. Para bang hindi ito kabilang sa bula? Ano ang nangyayari? Labis na nagulat si Qin Yu. Ipinakalat niya ang kanyang Soul Torment Mind Technique, ang pinakakakilakilabot na paraan ng paglilinang para mapanatili ang kapangyarihan ng kaluluwa. Soul Torment Mind Technique, pinuhin mo. Sa sandaling lumitaw ang kapangyarihang ito, sa wakas ay napino nito ang bula ng kaluluwa. Ang kapangyarihan ng pinagmula ng bula ay nagpatuloy at sumanib sa pinanggalingan ni Qin Yu. Phew! Huminga ng malalim si Qin Yu. Sa sandaling sumanib sa kanya ang kapangyarihang ito, sa wakas ay unti-unting hamina ang mapang-ipong pakiramdam. Alam niya talaga ang paraan ng paglilinang ng hari. Nagulat ang batang lahi ng multo kay Qin Yu. Gayunpaman, hindi siya masyadong interesado at tumingin sa dagat ng landas ng langit. Many years ago, I encountered someone as interesting as you. But this time, I don't want to fight. I want to see how far you can go. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay kumikislap na may kakaibang ekspresyon. Sa lahi din ba ng tao ang taong iyon? Anong nangyari pagkatapos mong salakayin? Pansamantalang tanong ni Qin Yu. Kasalukuyan siyang nasa dilim at nakikita lamang niya kung may masusuri siya mula sa impormasyong ito. Gusto niyang umalis sa lugar na ito, ngunit pinutol ko ang kalahati ng kapangyarihan ng kanyang pinanggalingan. Gayunpaman, sa loob lamang ng halos 200 taon, malayo na ang nalampasan niya sa akin. Minsan naisip ko kung ano kaya ang magiging kalagayan niya kung hindi ko siya inatake. A.N.O.B.
Nagpakita ng kakaibang ngiti ang batang lahi ng multo. Sa mundong ito, ang kapangyarihan na hindi makontrol ang pinakanakakatakot. Katulad ng ilang tao, kahit sila ay immortal emperor ngunit nang makarating na sila sa dulo ng kanilang landas, hindi sila nakakatakot. Okay, kuya, stop bragging. With your efforting through saint strength, if you continue to brag, the immortal emperor will become a nobody. Nang makita ang taong ito na nagsisimula ng magmayabang, mabilis siyang pinigilan ni Qin Yu. Fine, kung ayaw mong makinig, babalik ako sa pagtulog. Huminga ang batang lahi ng multo at nakatulog muli sa ilang paghinga. Nang makitang nakatulog ang kabataang lahi ng multo, umupo si Qin Yu na naka-cross-legged sa lupa at sinuri ang kasalukuyang sitwasyon. Ang lugar na ito ay tila isang cultivation path na nakatuon sa kaluluwa. Habang nililibot niya ang kaharian ng mga multo kasama ang kanyang kaluluwa, hindi niya gaanong naubos ang kapangyarihan ng kaluluwa. Gayunpaman, ang kanyang layunin ay mahanap ang isa pang kaluluwa at dalawang espiritu ng Immortal Emperor Yao. Sa pinakamasamang senaryo, kailangan niyang hanapin ang kapangyarihan ng isang kaluluwa. Kung hindi niya kayang harapin ang Immortal Emperor Yao. Pagkatapos ng maraming pag-aalinlangan, sa huli, kumuha siya ng isang sanga at tinusok ang ilong ng batang multo na lahi. F-sick, mapangahas ka talaga. Biglang humikab ang batang lahi ng multo. Mabilis na humingi ng tawad si Qin Yu. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, isiniwalat niya ang kanyang motibo sa kanya. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na sabihin ang mga partikular na detalye. Gusto raw niyang mahanap ang mga kaluluwa ng malalapit niyang miyembro ng pamilya. Naghahanap ng mga kaluluwa. Hahaha. Tawa ng tawa ang batang lahi ng multo na hindi man lang niya maituwid ang kanyang likod, at bumuhos pa ang mga luha. Sa bandang huli, talagang nabaliw siya sa lupa. Sa sobrang takot ni Qin Yu ay mabilis niya itong tinapakan ng ilang beses. Saka lang nakahinga ang lahi ng multo. Kuya, pwede magtanong, anong nakakatawa dito? Maingat na tanong ni Qin Yu. Sa kanyang kasalukuyang kapangyarihan ng kaluluwa, hindi niya maisip ang lakas at kultibasyon ng taong ito, kaya hindi siya nang ahas na padalos-dalos siyang pukawin. Hindi ko rin alam, pero gusto ko lang tumawa. I think your idea is a little unrealistic. Natatawa ka ba kapag may nagsabi sa'yo na gusto niyang kunin ang buwan ng walang dahilan? Nabawi ng kabataang lahi ng multo ang kalmado. Kailangan ko talaga ng guidance sa usaping ito. Ipinikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata, nagsimulang magtipon ang kanyang layunin sa pagpatay. Ngayong nakarating na siya rito, kailangan muna niyang malaman ang pangkalahatang sitwasyon ng ghost realm na ito. Kung hindi, ito ay magiging lubhang disadvantageous para sa kanyang kasunod na mga aksyon. You can try. It's been many years since I last fight. Baka nakalimutan ko na. Tinitigan ng batang lahi ng multo si Qin Yu na may malabong ngiti. Northern Underworld. Pinaikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata at agad na inilagay ang kamay sa katawan ng batang lahi ng multo. Sa isang iglap, ang tunog ng kapangyarihan ng kaluluwang lumulubog ay parang dagandong ng isang higanti. Ang nakapangangilabot na kapangyarihan ng kaluluwa ay lumundag sa kaluluwa ni Qin Yu. Ang kapangyarihang ito ng kaluluwa ay mapayapa, at walang kahirap-hirap na hinigup ito ni Qin Yu sa kanyang sariling kapangyarihan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Qin Yu ay lubhang nagbago. Nabigo siyang makakita ng anumang kamalayan mula sa kapangyarihan ng kaluluwa. Ang nakakatakot sa Northern Underworld demonic technique ay ang direktang pag-absorb nito ng mga alaala ng hinihigop na kaluluwa sa dagat ng kamalayan, kasama na ang mga alaala ng maraming tao mula sa pamilyang G na nasipsip niya noon. Gayunpaman, ang mga alaala ng 3 kaluluwa at 7 espiritu ay exception.
Ang bahaging ito ng mga alaala ay sadyang protektado ng mga magsasaka upang kahit na sila ay mamatay ay hindi ito makuha ng iba. Maliban kung ang pagkakaiba sa kapangyarihan ng banal na kahulugan sa pagitan ng dalawang partido ay masyadong malaki, posibleng makuha ang mga alaalang ito. Sa sandaling ito, matapos makuha ni Chinyu ang napakalaking kapangyarihan ng kaluluwa mula sa kabataang lahi ng multo, napagtanto niyang hindi siya makakakuha ng anumang impormasyon mula rito. Sa kapangyarihan ng sangkatauhan, pang-araw-araw na buhay ng isang tao, personalidad, at mga bagay na interesado siya, ang napakaraming impormasyon na ito ay halos lumulutang sa kaluluwa. 2,442 kakayahang pangkaisipan ng kaluluwa. Kahit na ang kaluluwa ng isang langgam ay magkakaroon ng katumbas na pagbabago-bago ng kamalayan. Ito ang kahulugan ng pagkakaroon ng mga buhay na nilalang. Nasaan nga ba ang mga alaala ng taong ito? Nakatago ba silang lahat sa 3 kaluluwa at 7 espiritu ng kanyang pinagmulan? O ang kanyang kapangyarihan ng kaluluwa ay napakataas na hindi niya maaga ito? Ngunit kung ito ang kaso, hindi niya makuha ang alinman sa kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Tingnan mo, para akong wala. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. I have some impressions in the origin of my memories. Noon, ako rin, parang nagkaroon ng mailap na panaginip tulad mo. Gayunpaman, nang mawala ang panaginip, nakita ko ang katotohanan na isang gulo. Umalis ka na. Ayoko talagang patayin ka. This is my last warning. Sumandal siya pabalik sa recliner at tinitigan ang blood moon sa di kalayuan, na wala sa kanyang pag-iisip. Nanlamig ang buong katawan ni Chinyu. Gumalaw ang kanyang kaluluwa, at mabilis siyang nawala sa kinaroroonan niya. Sa sandaling iyon, naabsorb niya ang halos 1/10 bahagi ng kapangyarihan ng kaluluwa ng kanyang tunay na katawan. Bukod dito, walang depensa ang batang ghost race. Madali niyang crush si Chinyu kahit sa dami kung seryoso siya sa ganitong uri ng kapangyarihan. Pagkaalis, nakahinga ng maluwag si Chinyu, nang makitang nasa malayo na siya. Immortal Emperor Yao, mayroon ka bang mga alaala mula sa iyong pagtatapos? Sa ngayon, lubos akong nalilito. Walang pagpipilian si Chinyu kundi ang isiga sa kanyang kaluluwa ang Immortal Emperor Yao. I vaguely remember this place. Mukhang hindi na tayo dapat pumunta dito. Sigh. Di man it, you might as well not show up at all. Magpapakita ka para guluhin ang isipan ng mga tao tapos tumakas. That's impressive. As expected of the big shots that transcended the 5 elements, you can't do anything, but you are number 1 at messing people's minds. Nagmura si Chinyu at muling umalis. Sa kabutihang palad, mayroon lamang isang batong kalye pagkatapos niyang lumitaw sa dalampasigan. Sinundan niya ang landas na ito at dumiretso sa unahan, nakatagpo ng maraming liko-liko. Sa daan, nakita ni Chinyu ang maraming ghost rays. Hindi masyadong malakas ang mga ghost rays na ito. Marami ang naggugupit ng mga damo sa magkabilang panig. Ang ilan ay may dalang malalaking brick at dahan-daang naglalakad sa kabilang direksyon ng Chinyu. May mga multo din na gumagala ng walang patutunguhan. Para silang mga ordinaryong tao sa magulong panahon ng sangkatauhan, ordinaryo at mababa. Walang sinuman sa buong daigdig ang nagsalita o nag-usap. Walang tunog ng umaagos na tubig, ni anumang tunog ng buhay ng tao. Sa buong lupain ng Netherworld, kahit ang tunog ng karayom na nahuhulog sa lupa ay maririnig. Ito ay nakapanlulumo at nakamamatay na tahimik. Ito ang pakiramdam na ibinigay ng Ghost Realm kay Chinyu. Sa daan, ang lahi ng marami ay may iba pang hitsura. Ang ilan ay lahi ng demonyo, at ang ilan ay mga tao. Mayroon ding mga duwende, dragon men, half-beast, at iba pang lahi. Gayunpaman, puno sila ng siksik na multo na chi.
Tila walang mahigpit na kahulugan ng lahi sa lahi ng multo. Posible kaya na hanggat ang isa ay dumating sa Ghost Realm pagkatapos ng kamatayan at nilinang ang cultivation technique ng Ghost Realm, ang isa ay magiging miyembro ng Ghost Race. O maaari silang dumaan sa dimensional na espasyo, na halatang napakahirap. Ang iba pang uri ay katulad ni Qin Yu, na tumawid mula sa dagat ng landas ng langit sa tuktok ng intersection ng dalawang kaharian. Sa sandaling ito, isang nakakatakot na hangarin na pumatay ay biglang sumalakay sa kanila. Mga ad sa Pop Future, mas malinaw na nadarama ng katawan ng kaluluwa ang nakamamatay na hangarin na ito. Naramdaman ni Qin Yu ang matinding pag-aapoy na nagmumula sa ibabaw ng kanyang kaluluwa. Pagkatapos makondensed, ang pagpatay na layuning ito ay talagang nasaktan siya. Sa harap niya, walang katapusang mga multo. Ang mga figure na ito ay nagkaroon ng napakahusay na bilis. Isa itong hukbo ng Ghost Race, at ang mga taong ito ay nakasakay sa isang pinag-isang Frost Wolf. May walang hangganang masamang hangarin sa kanilang mga mata. Nakita na ni Qin Yu ang ganoong uri ng tingin noon. Tanging ang mga buhay na nilalang na tunay na nagwawalang bahala sa buhay at kamatayan ang magkakaroon nito. Mayroong halos 100,000 ghost soldiers. Sa sandaling ito, dahan-daang umuusad ang hukbo patungo sa ibang direksyon. Sa direksyong iyon, naramdaman ni Qin Yu ang isang siksik na spatial power. Tila ito ay isang spatial rift na lumitaw dahil sa pagkalagot ng dimensional suppression. Huminga ng malalim si Qin Yu. Kahit na ang pinakamababang antas na mga ghost soldiers dito ay malamang na may kapangyarihan ng reversion void stage. Walang pakialam na tinitigan ni Qin Yu ang mga ghost soldiers at ghost general na ito. Kung sila ay patungo sa sangkatauhan, sino ang nakakaalam kung anong uri ng mga alon ang kanilang gagawin? Sa kabutihang palad, ang dagat ng landas ng langit sa pagitan ng dalawang lahi ay hindi ganap na konektado, kaya ang pagsugpo sa lokasyon ay umiiral pa rin. Kahit na ang mga ghost soldiers na ito ay makadaan sa spatial rift, malamang na sila ay magdaranas ng matinding pagkalugi. Tungkol naman sa tunay na santo, ang iba't ibang kapitan ng Tribulation Transcending Stage at ang mga ghost generals na mga pinuno, hindi sila dapat makadaan pansamantala. Kung hindi, kung ang mga katawan ng mga ghost general ay maaaring tumawid sa sukat at bumaba sa sangkatauhan, ito ay magiging isang tunay na sakuna. Gayunpaman, ang araw na iyon ay hindi malayo. Pagkaalis ng mga ghost soldiers, nagpatuloy si Qin Yu sa paglalakad hanggang sa dulo ng kalye. May napakalaking bulwagan. 3 malalaking karakter ang inukit sa malagim na mga ghost character, Hall of Senador Luo. Mayroong maraming maliliit na pinalawak na espasyo sa labas ng nakakatakot na bulwagan, at bawat isa ay pinamumunuan ng isang ghost race. Sa bawat pasukan, may mahabang pila ng hukbo. Pagkatapos ng bawat lahi ng multo na pumasok ay tila nakakaalis na sila pagkatapos ng ilang sandali na hinanap. Bahagyang sumimangot si Qin Yu at pinili ang mas maikling pila sa lahat. May dumating na soul body sa Hall of Sunluo, kaya dapat galing ito sa dagat ng Path of Heaven, di ba? Hahaha, ang ganitong uri ng soul power ay kahit man lang sa Ghost General. This time, makakapagtala na ako ng sum of merit points. Sa ganitong paraan, makakahanap ulit ako ng bakas ng mental ability. Tawa ng tawa ang lahi ng multo sa main seat ng hall habang tumatayo. Gumalaw ang brush ng hukom sa kanyang kamay, at isang misteryosong kapangyarihan ng batas ang agad na lumabas mula sa dulo nito at bumuo ng marka. Katulad ng Yellow Springs Mark. Kaagad, lumundag ang kaluluwa ni Qin Yu, at isang napakahusay na bula ang nakuha mula sa kanyang kaluluwa. Bagamat napakaliit nito, tumanggi si Qin Yu na sumuko. Iniunat niya ang kanyang kamay at akmang sipsipin ang kaluluwang bubble sa kanyang kamay. Huwag kang umatake.
Isang pamilyar na boses ang biglang sumabog sa dagat ng kanyang kamalayan. Saglit na nag-alinlangan si Chinyu at sa wakas ay pinagmasdan ang pagpasok ng bulan ng kaluluwa sa bote ng jade sa kamay ng taong iyon. Sa ilalim ng liwanag ng Ghost Moon, ang bote ng jade ay kumikinang na may makulay na liwanag. Tila naglalaman ito ng napakaraming bulan ng kaluluwa. Hindi alam kung ilang bulan ng kaluluwa ang nakolekta nito. Ang Hall of Senador Luo ay isa lamang Ghost General. Mayroon pa ring 10 Hall of Yama sa likod, at ang 10 Yama ay nasa ilalim ng kontrol ng Saitagarbha Bodhisattva ng Netherworld. Kaya mo bang pamahalaan ang napakaraming tao? Bakas lamang ito ng kakayahan ng iyong kaluluwa. Ang pagod na boses ni Immortal Emperor Yao ay umalingaw-ngaw sa dagat ng kamalayan ni Chinyu. Actually, it doesn't make much of a difference kung aatake ka man o hindi. Tila may naalala si Immortal Emperor Yao, ngunit kahit anong tanong ni Chinyu, ayaw niyang magsabi ng kahit ano. Hoy, matanda, huwag mong sabihin sa kalahati. Ang bula na lumilitaw sa kaluluwa ay tinatawag na kakayahan sa pag-iisip, tama ba? Ano ang kakayahan sa pag-iisip? May kahinaan ba ito? Lumabas ka dali. Matapos madaanan ng Hall of Senador Luo, ang makamulto na chi dito ay malinaw na mas masigla, bagamat ito ay tahimik pa rin. Gayunpaman, pagkatapos na dumaan, ang lahi ng multo ay makikitang gumagalaw ng nagmamadali kung saan-saan. Kabanata 2443, ang taong namumuno sa daan. Biglang naging matamlay ang kaluluwa ni Chinyu. Dalawang magkaparehong buwang pulang dugo ang biglang lumitaw sa kanyang mga pupil. Ang kanyang mga mata ay parang napuno ng uhaw sa dugo na direktang puna sa kanyang mga ekspresyon ng mata mula sa kaluluwa. Pumikit man siya at patayin ang lahat ng kanyang divine senses, hindi pa rin niya mapigilan ang paglabas ng blood moon sa kanyang harapan. Ang Yellow Springs Mark ay biglang lumiwanag, at pagkatapos ay isang napakalaking bulan ng kakayahan sa pag-iisip ang lumitaw sa kanyang kaluluwa. Nililigawan mo si kamatayan. Agad na nagalit si Chinyu. Masyado itong mapang-api, madalas na sinasamantala. Sa sobrang dami ng espiritong enerhiya na hinihigop, malapit na siyang maging isang naglalakad na bangkay. Bumalik ka dito. Northern Underworld Demonic Technique. Biglang iniunat ni Chinyu ang kanyang kamay, at isang nakakatakot na puwersa ng pagsipsip ang sumipsip pabalik sa bula na malapit nang umalis sa kanyang katawan. Gayunpaman, sa sandaling pumutok ang bula, ang ilang maliliit na bula ay naging ambon at agad na nagsanib sa hangin. Ang bahaging ito ng kapangyarihan ay mawawala magpakailanman at hindi na mababawi. Talagang naglakas loob siyang lumaban sa Ghost Moon. Hanggat kaya natin siyang patayin, makakakuha tayo ng mga rewarding merit points. Kung mapapalitan natin ang Path of Heaven, makakalusot tayo sa Ghost Soldier Realm. Biglang umalingaw-ngaw sa mga tainga ni Chinyu ang mahinang boses ng 12-dosenang mga ghost rays. Boom! Malamig ang ekspresyon ni Chinyu, at nawasak ang soul-shattering golden sword. Isa itong paraan ng paglilinang ng kaluluwa na naintindihan niya sa Asher Firmament Sect Mystic Realm. Matagal-tagal na rin noong huli niya itong ginamit. Sa isang slash, ang 12-dosenang mga tao na ito ay ganap na hindi makalaban. Ang kanilang mga kaluluwa ay nabura ng laslas. Ang ilang mga bulan ng kakayahan sa pag-iisip ay lumitaw sa lugar at pagkatapos ay dahan-daang nawala. Para sa kanilang mga katawan, sila ay direktang na-blackout, nagiging isang makamulto na kapangyarihan na pamilyar kay Chinyu at nagwawala sa hangin. Maaaring ang mga katawan ng lahi ng mga multo ay nakondensed mula sa makamulto na kapangyarihan. Kung hindi, ang kanilang mga katawan ay hindi babalik sa ganoong kadal-isay na kapangyarihan ng multo, NOES. Habang namatay ang 12-dosenang tao, muling nagliwanag ang Yellow Springs Mark ng Chinyu sa liwanag ng takip silim.
Ang ilaw sa pagkakataong ito ay mas maliwanag pa kaysa dati. Nakaramdam ng matinding takot si Qin Yu, natatakot na muling mag-activate ang markang ito. Sa huling pagkakataon na isinaaktibo niya ito, sa kabila ng lahat ng kanyang lakas, mayroon pa ring kaunting kakayahan sa pag-iisip na hindi niya ma-absorb pabalik. Kung i-activate ng napakadalas, magiging napakahirap na tipunin ang mga bakas ng kapangyarihan na ito. Gayunpaman, ang bilang na 17 ay dahan-daang lumitaw sa kahoy na frame na itinayo ng 3 layer na kahoy ng Yellow Springs. Ang orihinal na numero ay 100. Matapos magsama ang dalawang numero, nagdagdag sila ng hanggang 118. Pagkatapos nito, lumabo ang ilaw mula sa Yellow Springs Mark. Ano ito? Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Qin Yu na hindi sapat ang kanyang utak para magamit. 118, maaari ko itong ipagpalit sa isang bahagi ng aking kakayahan sa pag-iisip. Isang True Saint Ghost Race Cultivator ang bahagyang dumaong sa likod ni Qin Yu. Sa paghawak sa kanyang kamay, lumitaw ang isang multo ng klo ng multo. Ang klo ng multo ay umabot sa kapangyarihan ng kaluluwa ni Qin Yu, sinusubukang makuha ang kanyang pinagmulan. Sabihin mo sa akin, ano ang kakayahan sa pag-iisip? Nahawakan ng soul power ni Qin Yu ang ghost klo, ang kanyang ekspresyon ay madilim. Tulad ng gustong makipaglaban ng lahing multo, isang tipak ng kapangyarihan ng sumpa ng tribo ng mangkukulam ang naanod sa kaluluwa ng lahi ng multo sa pamamagitan ng kamay ng multo. Isang matinis na sigaw ang pinakawalan niya. Ito ang kapangyarihan ng sumpa ng tribo ng mangkukulam, at ang sakit ng kapangyarihang ito ay lubhang nakakatakot. Ang lahi ng multo ay galit na hinawakan ang kanyang sariling katawan sa lupa, at hindi nagtagal, napunit ito, naging makamulto na chi na pumuno sa kalangitan. Sa isang iglap, ang kanyang kaluluwa ay naagnas na ng chi ng tribo ng mangkukulam at puno ng mga butas. Sa mas mababa sa ilang paghinga, ang kaluluwa ay hindi na makayanan ang kapangyarihan ng sumpa ng tribo ng mangkukulam at direktang nabasag sa hindi mabilang na mga fragment ng kaluluwa. Sa sandaling namatay ang lahi ng multo, isa pang numero ang lumitaw sa kahoy na frame ng Yellow Springs na may soul power ni Qin Yu. Ang numerong 2 ay dahan-daang lumitaw at nag-overlap sa orihinal na 118 na naging 120. Mas gugustuhin mong ikalat ang iyong kaluluwa kaysa ipaliwanag ang mga bagay na ito. At sa tingin mo wala akong ibang paraan. Ngumisi si Qin Yu. Sa ilalim ng paggamit ng Northern Underworld Demonic Technique, ang kapangyarihan ng kaluluwa ng lahi ng multo ay direktang nasisipsip sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos nito, ang Soul Torment Mind Technique ay ganap na pinino ito, ibinalik ang lahat ng minutong alaala. Ang dalawang pamamaraan ng paglilinang ay magkatugma. Ang Northern Underworld Demonic Technique ay maaaring sumipsip ng kapangyarihan ng kaluluwa, habang ang Soul Torment Mind Technique ay maaaring ganap na pinuhin ang kaluluwa. Kapag pinagsama-sama, kahit na ang ilang napakaraming minutong alaala ay maaaring makuha. Pagkaraan ng ilang oras, bahagyang sumimangot si Qin Yu. Sa alaalang ito, ang kakayahan sa pag-iisip ay tulad ng nahulaan niya, ang pinakamahalagang kapangyarihan na nagmula sa pinagmulan ng kaluluwa. Ito rin ang pinakapangunahing kapangyarihan na bumuo ng kaluluwa. Maging ito ay lahi ng tao, lahi ng multo, o lahi ng demonyo, ang pangunahing komposisyon ng 3 kaluluwa at 7 espiritu ay kakayahan sa pag-iisip. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ng kaluluwa ay naglalaman ng talento upang maunawaan ang landas ng langit, ang cosmic clock ng tunay na katawan, at ilang mga pangunahing alaala. Ano ang pinakamahalagang alaala? Ang pagsasama ng mga magulang, ang landas ng kapareha, o ang mga tao at mga bagay na malalim na kasangkot sa kapalaran ng isang magsasaka. Ito ang mga susi sa kapalaran ng isang magsasaka. Ito ang mga pangunahing alaala.
Kung tungkol sa mga bagay na panandalian, lahat sila ay nakatago sa paligid ng kaluluwa. Sa sandaling ito, nilinaw ni Qin Yu ang bahaging iyon ng memorya mula sa paligid ng kanyang kaluluwa. Sa kaharian ng multo na ito, hanggat ang isa ay nasa ilalim ng takip ng Ghost Moon. Paminsan-minsan, ihihiwalay ng pinagmula ng kaluluwa ang kakayahang pangkaisipan nito. Sa paglipas ng panahon, ang dami ng kakayahan sa pag-iisip na nahiwalay ay tataas hanggang sa ganap na mawala ang pinanggalingan. Sa oras na iyon, ang mga nabubuhay na nilalang ay mawawala na ang lahat ng kanilang mga alaala, at ang kanilang mga kaluluwa ay magpapaikot-ikot sa pamamagitan ng paghila ng kapangyarihan ng kaharian ng multo. Sila ay maaaring ganap na mawala o papasok sa cycle ng reincarnation. Ang mga alaalang ito ay medyo pira-piraso, ngunit sila ay nagbigay kay Qin Yu ng pangkalahatang pangunawa. Sa madaling salita, kapag ang isa ay pumasok sa kaharian ng mga multo, ang lahat ay lampas sa kontrol ng isa. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ng pinagmulan ay patuloy na aalisin sa paglipas ng panahon. May pagdududa pa rin si Qin Yu ngunit hindi mahanap ang sagot mula sa mga alaalang ito. Halimbawa, ano ang silbi ng bilang ng mga merit point na ito, at paano makukuha ang mga ito? Si Qin Yu ay may malabong paghuhusga na ang mga merit points ay dapat sa pamamagitan ng pagdaragdag ng bilang ng mga ghost race na napatay. Nakapatay siya ng 17 katao ngayon, at isa pa ang pinatay niya. Matapos ibawas ang kanyang sariling 100 puntos, nagdagdag ito ng hanggang 20. Marahil ang bilang na ito ay magbabago ayon sa lakas ng lahi ng multo. Biglang may nagmula sa harap ng marahas na dagandong. Sa harap ng Qin Yu ay isang bulubunduki na puno ng makamulto chi. Ang hanay ng kabundukan ay walang katapusan, at hindi makita ng isa ang dulo sa isang sulyap. Bukod dito, napuno ito ng siksik na makamulto na chi. Ang lugar na ito ay katulad ng ikapito o ikawalong antas ng purgatorio, o ilan sa mga pinagpalang langit at lupa sa banal na rehiyon. Higit pa rito, malinaw na nasasabi ni Qin Yu na ang lahi ng multo dito ay mas malakas kaysa dati. Tila habang lumalawak ang landas na ito, ang lahi ng multo na nakasalubong niya ay lumakas at lumakas. Little brother, this should be the first time here. If you need a guide, I can help you. Siyempre, hindi maiiwasan ang bayad. Kabanata 2444, ang duel ng Ghost Generals. Ito ay isang gwapong binata. Nagbihis siya ng malinis at simpleng berdeng damit. Sa sandaling ito, nakatitig siya kay Qin Yu nang nakangiti. Siya ang pangalawang buhay na nilalang na may normal na divine sense na nakatagpo ni Qin Yu matapos makapasok sa Ghost Realm. Talagang, kung maaari mong makuha ang isa sa aking mga sword strike, maaari kang mag-quote ng anumang presyo. Ngumisi si Qin Yu at hindi na hinintay ang kanyang sagot. Direkta niyang nilaslas ang soul-shattering golden radiance. Kung mapipigilan niya ang pag-atake, nangangahulugan ito na ang lakas ng buhay na nilalang ng multo na ito ay disente, at maaari niyang isaalang-alang ang pakikipagtulungan sa kanya. Kung siya ay direktang lilipulin sa pamamagitan ng gintong espada, sisipsipin niya lamang ang kanyang mga alaala sa kaluluwa. Wala siyang oras para maglaro ngayon, at ang oras ay isang hindi mabibaylang kayamanan para kay Qin Yu. Paminsan-minsan, maa-activate ang Yellow Springs Mark. Kailangan niyang pahalagahan ang bawat minuto at segundo. Haha, pagkatapos ay i-quote ko ang aking presyo. Hindi umiwas ang binata at pinahintulutan ang gininto ang divine light na sumisira sa kaluluwa sa kanyang kaluluwa. Gayunpaman, ang paraan na ginamit niya ay nanatiling hindi alam. Matapos makapasok ang soul-shattering golden radiance sa kanyang katawan, tila hindi ito nagdulot ng anumang norm sa kaluluwa ni Ems. Bahagya siyang ngumiti at dumating sa harap ni Qin Yu sa isang iglap. Ang bayad sa gabay ay 1,000 merit points, na kokolektahin sa loob ng 2 araw.
Sige. Si Chinyu ay hindi nag-aksaya ng oras ngunit nakaramdam ng kaunting sakit. Pagkatapos ng lahat, napatay niya ang lahi ng True Saint Ghost at nakakuha lamang ng 2 merit points. Let me remind you, if your merit point is below 0, the mental ability absorbed by the Ghost Moon will multiply exponentially. Sa madaling salita, kung tatanggapin ko ang 1,000 merit points na ito ngayon, natatakot ako sa susunod na mag-activate ang Ghost Moon, ang kaluluwa mo ay tuluyang mawawala. Siyempre, hindi ko gagawin iyon dahil wala itong may dudulot sa akin. Napangiti ng mahina ang binata. Anong tiyak na layunin ang nagsisilbing merit? Nag-isip sandali si Chinyu bago nagtanong. Makakatulong sa iyo ang mga merit point na maiwasan ang mga pag-atake ng Ghost Moon at maaaring ipagpalit sa iyong nawawalang kakayahan sa pag-iisip mula sa gate ng 6 na landas ng reincarnation sa dulo ng Netherworld. Kung gusto mong bawiin ang nawala sa iyo, kailangan mong lumakas, o ang iyong kaluluwa ay mapapawi. Sino ka ba talaga? Parang nakita dati. Tinitigan ni Chinyu ang binata, sinusubukang maghanap ng ilang mga pahiwatig. Hahaha, I can be anyone. Kailangan mo lang tandaan na ito ang Ghost Realm dito, at kailangan mo lang sundin ang rules dito. Sa pagbabago ng katawan ng binata, siya ay naging isang pangit na kalahating hayop. Sa isang bahagyang paggalaw, siya ay naging isang demonyong dragon na may tumataas na demonyong chi. NOEPSILON-S. Sumimangot si Chinyu ngunit hindi nagpatuloy sa pagsisiyasat sa kanya. Ipinalaganap niya ang kanyang banal na kahulugan at natagpuan ang mga buhay na nilalang sa kaharian ng multo ay mahirap bilangin. Sa daan, nakikita niya ang hindi mabilang na mga labanan. Ang lahat ng mga laban ay nakipaglaban ng may determinasyon na do or die. Walang ganoong bagay na probang. Ito ba ang paraan ng Ghost Realm? Sasalain ng bawat kaharian ang daan ng pinakamakapangyarihang nilalang sa panahon ng primordial chaos. Ang labanan sa pagitan ng sangkatauhan ay mas matindi kaysa sa sitwasyong ito. Gayunpaman, walang gustong maranasan muli ang magulong panahon na iyon. Habang nagmamadali siyang naglalakad, dumating ang ilang daang hindi kapansin-pansing ghost race para pukawin si Chinyu, at lahat sila ay pinatay niya sa pamamagitan ng isang slash. Hindi masama ang kanyang lakas. Ang buhay na nilalang na pinatay niya ay isang ghost general. Napangiti ng mahina ang binata. Mukhang alam na niya ang susunod na gustong itanong ni Chinyu at nagpatuloy sa pagpapaliwanag. Ang mga antas ng Ghost Realm ay nahahati sa mga Ghost Soldiers, Ghost Generals, at Ghost Kings. Ang ulo ng baka at mukha ng kabayo na mga demonyo sa Hades ay pawang mga Ghost King. Sa itaas nila ay ang 10 Great Yama Kings. Ang Yama Kings ay ikinategorya din sa 10 Yama Kings, na nakategorya na may 3 superior, 3 intermediate na si Senlo ang pumasa sa isa lamang, at kami ay may 4 na intermediate na si Senlo, sa 4 na mabababang tao. Sinagot ng binata ang tanong ni Chinyu ng ilang salita. Ay oo, hayaan mong ipaalala ko sa iyo. Pinakamainam na gamitin ang iyong makamulto na kapangyarihan upang paikliin ang isang katawan at itago ang iyong kaluluwa. Bagamat ang iyong kaluluwa ay napakalakas, habang lumilipas ang oras sa kaharian ng mga multo, natatakot ako na hindi mo mapaglabanan ang bilis ng pag-agos ng kapangyarihan ng iyong kaluluwa. Tumango si Chinyu. Maaari niyang gamitin ang Northern Underworld Demonic Technique para makabawi sa kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Gayunpaman, ang pagbabago-bago ay masyadong malakas, at ayaw niyang gamitin ito sa isang lugar kung saan maraming mga Ghost Realm na nabubuhay na nilalang. Sa isang pag-iisip, pinalapot niya ang isang katawan. Sa sandaling ito, isang napakalaking kaguluhan ang biglang sumiklab sa kanilang harapan. Napapaligiran sila noon ng mga nabubuhay na nilalang ng lahi ng multo. Hahaha, mga sundalo laban sa mga sundalo, mga general laban sa mga general.
Ito ay isang labanan sa pagitan ng dalawang kakilakilabot na Ghost General na maaari mong tukuyin. Tandaan, hindi ka dapat makialam sa labanan, o ito ay magiging sanhi ng backslash ng kapangyarihan ng Path of Heaven. Pinaalalahanan ng binata si Qin Yu at nagmamadaling sumiksik. Saglit na nag-alinlangan si Qin Yu bago sumunod sa kanya. Katulad nga ng sinabi ng binata. Kung ito ay labanan sa pagitan ng mga Ghost Generals, tiyak na gagamitin nila ang kapangyarihan ng paraan. Napagmamasdan niya ang kapangyarihan ng lahi ng multo sa dagat ng landas ng langit na isa ring magandang bagay para sa kanyang paglilinang sa hinaharap. Sa larangan ng digmaan, nagbanggaan na ang dalawang karera ng multo. Ang isa sa mga nabubuhay na nilalang ay isang lahi ng demonyo. Ang kondensada nitong katawan ay isang dragon. Ang panloob na chi ng demonyong dragon ay hindi maipaliwanag na matalas na parang dala pa rin nito ang bahagi ng kapangyarihan nito noong ito ay nabubuhay pa. Sa pagitan ng mga pag-atake, naroon din ang anino ng lahi ng dragon. Tila kaka-rating lang nila sa kaharian ng mga multo kamakailan, at ang kanilang lakas ay dapat na napakalakas noong sila ay nabubuhay pa. Ang isa ay isang sangkatauhan na nabubuhay na nilalang. Sa mga tuntunin ng lakas, siya ay higit na mahina kaysa sa demonyong dragon. Nararamdaman ni Qin Yu na ang lakas ng sangkatauhan na ito ay hindi dapat ituring na makapangyarihan noong siya ay nabubuhay pa. Nabuhay lamang siya hanggang ngayon sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang kalooban at kakayahan. Mga mata ng Netherworld. Ang katawan ng demonyong dragon ay nagbuga ng matinding pagbabago bago sa daan. Matapos may padala ang kapangyarihan ng landas ng langit, biglang lumitaw sa hangin ang isang mata ng multo na may walang katapusang mga daluyan ng dugo. Sa ilalim ng titig nito, ang mga pag-atake ng mga taong nabubuhay na nilalang ay walang mapagtatagwan. Hindi nagtagal, siya ay malubhang nasugatan at ilang mahahalagang puntos ang natama ng demonyong dragon. Ang isang stream ng mental na kakayahan ay sinipsip ng Ghost Moon. Ang hininga ng Yellow Springs. Galit siyang umungol. Ang kapangyarihan ng Yellow Springs ay gumulong pababa mula sa kanyang ulo at sakop ang buong espasyo. Kaagad, ang mga nakapaligid na buhay na nilalang ay umatras dahil sa takot na maapektuhan ng Breath of the Yellow Springs. Biglang sumigaw ang demonyong dragon. Sinira ng Breath of the Yellow Springs ang malaking bahagi ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa tulad ng sulfuric acid. Sayang, naiintindihan niya talaga ang kapangyarihan ng Yellow Springs. Kung bibigyan ng mas maraming oras, ang kanyang mga nagawa sa Ghost Realm ay magiging walang limitasyon. Gayunpaman, hindi siya kalaban ng demonyong dragon na ito ngayon. Ang binata ay hindi sinasadyang dumating sa tabi ni Qin Yu. Para bang kinukumpirma ang kanyang mga sinabi, isang hininga ng dragon ang lumabas sa bibig ng demonyong dragon. Sa ilalim ng tingin ng Eyes of the Netherworld, tumpak itong tumama sa katawan ng taong nabubuhay. Sa isang iglap, nagpakawala siya ng matinis na sigaw, at ang kanyang katawan ay agad na natunaw sa purong makamulto na chi na kumawala sa hangin. Sa isang iglap lang, biglang nagbago ang ekspresyon ni Qin Yu. Isang pamilyar na mukha ang nakita niya sa kaluluwa ng taong ito. Gwenda. Espiritualisasyong teknik. Sa isang iglap, isang napakalaking stamen ang bumabalot sa kaluluwa ni Wenda, na humaharang sa pag-atake ng demonyong dragon. Tinitigan ni Qin Yu ang sangkatauhan na nabubuhay na may matinding emosyon, at talagang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Kabanata 2445, ang Black and White Reapers. Gwenda. Ang kaluluwa ng pinatay ni Wenda Guxinghe ay lumitaw sa harap ni Qin Yu. Gwenda, ako ito. Nag-aalalang sabi ni Qin Yu. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Wenda ay walang pakialam, at tuluyan na niyang nakalimutan ang tungkol sa kanya. Ang humigit kumulang 4/5 bahagi ng kanyang kaluluwa ay natanggal.
Ang lahat ng mga hibla ng alaala na may kaugnayan sa iyo ay maaaring nawala. Bukod dito, ang buhay na nilalang na ito ay narito sa halos 200 taon. Habang lumilipas ang panahon, ang kapangyarihan ng paghuhubad ay unti-unting lumalakas. Siya ngayon ay nasa dulo ng kanyang buhay at kamatayan, at iyon ang dahilan kung bakit hinamon niya ang demonyong dragon kaysa sa kanya. Tumingin ang binata kay Chin Yu. You should worry about yourself first. Malaking bawal ang ginawa mo kanina. Umiling siya, tila nakatingin sa kaluluwa ni Chin Yu. Sa sandaling ito, napagtanto lamang ni Chin Yu na ang numero sa kanyang Yellow Springs mark ay nagbago mula 120 hanggang 880. Ang pag-atake na iyon ngayon ay talagang direktang binawasan ang kanyang mga merit points ng 1,000. Sa sandaling ito, ang kanyang Yellow Springs mark ay naglalabas ng mesensi ng liwanag, na lalong kapansin-pansin sa ilalim ng madilim na liwanag ng Ghost Moon ng Ghost Realm. How dare you break the absolute rules of the Ghost Realm? Kukunin ko ang mga merit point na ito. Dinilaan ng demonyong dragon ang kanyang mga labi at sakam na tumitig sa marka ni Chin Yu. Ang eyes of the netherworld ay tumitig kay Chin Yu na parang Diyos sa hangin. Ang mga daluyan ng dugo sa paligid nito ay naglalabas ng mga gurgling na tunog, at hindi mabilang na maliliit na daluyan ng dugo ang nagkonekta sa eyes of the netherworld at sa demonyong dragon. Kumunat ang noo ni Chin Yu. Ang eyes of the netherworld ay tila binalata ng lahat ng kanyang mga sikreto. Hininga ng Dragon Soul. Ito ay ang banal na hampas ng kaluluwa ng dragon. Ang hininga ng dragon ay agad na tumusok sa kaluluwa ni Chin Yu na parang isang palaso. Gayunpaman, ang hininga ng dragon na ito ay tumagos lamang sa isang bahagi ng kapangyarihan ng kaluluwa ni Chin Yu at hindi nagdulot ng anumang pinsala sa kanyang pinagmulan. Kumalat ang isang tipak ng kapangyarihan ng sumpa ng Sorcerer Tribe kasama ang hininga ng dragon at ikinabot ang sarili sa kaluluwa ng demonyong dragon. Sa isang iglap, nabasag ang kaluluwa ng demonyong dragon. Maraming mga parasito ang baliw na kinagat ang kakayahan sa pag-iisip ng demonyong dragon, kahit na nakikipaglaban sa espasyo ng Ghost Realm para sa mental na kakayahan nito. Ano ito? Bilasan mo na umalis ka. Ang demand na bagay na ito ay maaari pang pumatay sa kaluluwa ng demonyong dragon. Ang demonyong dragon na ito ay dapat na malakas sa mga Ghost General. Ang mga nakapaligid na buhay na nilalang ay nagpakawala ng takot na sigaw at agad na tumakas sa lahat ng direksyon, natatakot na pukawin ang kapangyarihan ng sumpa ng tribo ng mangkukulam. Ang mga merit point ng isang Ghost General ay malapit sa 30. Mukhang naintindihan niya ang paraan ng Ghost Realm, at sa gayon ang kanyang mga merit point ay napakataas. Sino ako? Saan ako pupunta? Ang kaluluwa ni Wenda ay nagpakawala ng masakit na dagandong, at ang kanyang ekspresyon ay mabangis. Ang isang napakalaking masa ng kakayahan sa pag-iisip ay nakuha muli. Halos kasabay nito, muling na-activate ang Yellow Springs mark ni Chin Yu. Bumalik ang lahat dito. Northern Underworld Demonic Technique. Kunin. Kasabay nito, iginuhit niya ang dalawang bahagi ng kakayahan sa pag-iisip. Hindi mapakali si Chin Yu sa pag-akit ng atensyon. Direkta niyang binawi ang kakayahan nila ni Wenda sa pag-iisip at pinigilan ito sa kanyang kaluluwa. Gayunpaman, sa prosesong ito, muli niyang inubos ang isang maliit na bahagi ng kanyang kakayahan sa pag-iisip. Gayunpaman, ang pagkilos na ito ay tila lumabag sa mga patakaran ng Ghost Realm. Ang kanyang mga merit points ay ibinawas muli, at ang Yellow Springs mark sa kanyang dagat ng kamalayan ay naging mas maliwanag. Sa sandaling ito, ang negatibong 1,000 plus merit points ay isang napakalaking kayamanan sa mata ng iba. Hindi mo siya mapoprotektahan. Gaano man kaganda ang iyong paglilinang, may mga pagkakataong hindi mo ito kayang tiisin. Nakatayo ang binata sa bubong sa malayo. Kung gusto kong hanapin ang kanyang kakayahan sa pag-iisip,
saan ako pupunta? Kumunot ang noo ni Qin Yu at nagtanong. Magpatuloy sa pangunahing landas sa likod ng madilim na bundok. Huwag lumihis, at makikita mo ang sagot kapag narating mo na ang dulo. Masasabi ni Qin Yu na lubusang nakalimutan siya ng kaluluwa ni Wenda. Direkta niyang pinigilan ang kaluluwa ni Wenda at patuloy na sumugod. Sa daan, inatake sila ng hindi mabilang na mga alon ng mga buhay na nilalang. Habang sila ay patuloy na lumalalim, si Qin Yu ay nagsimulang makaramdam ng pilit. Sinalakay pa sila ng isang hukbo ng mga Ghost Generals. Kahit na nawasak niya ang mga ito, kailangan niya ng maraming pagsisikap. Ang hukbong ito ng mga Ghost General ay ang elite ng Ghost Realm, at mayroong 100 sa kanila. Matapos patayin ang mga Ghost General na ito, naging positibo ang mga merit point ni Qin Yu. Nang malapit na silang umalis sa madilim na bundok, dalawang napakalaking figure ang lumitaw sa pasukan ng daanan. Isang itim at isang puti, tahimik na nakatayo doon na parang matagal na silang naghihintay. Sila ang mga mensahero ng mga kaluluwa sa kaharian ng multo, ang mga itim at puti na mga mang-aani. PLAN, Fan Wuju. Solemn na ang ekspresyon ni Qin Yu. Mula sa mga pira-pirasong alaala na hinigop niya noon, nalaman na niya ang pagkakakilanlan ng dalawa. Hindi niya inaasahan na maakit niya ang dalawa matapos patayin ang isang pangkat ng mga Ghost Generals. Pinigyan ng dalawa ng matinding pressure si Qin Yu. Kung sila ay ikinategorya ayon sa lakas ng mundo ng mga tao, ang lakas ng dalawa ay dapat nakapantay ni Lei Huan. Bukod dito, ang lugar na ito ang kanilang tahanan. Napakabilis dumating ng mga Black and White Reaper. Medyo nabigla ang binata. Ang landas ng yin at yang. Hinawakan ni Qin Yu ang evil eye sa kanyang kamay. Dahil hindi panauhin ang bisita, wala siyang dapat ay entertain sa kanya. Ang malakas na enerhiya ng yin-yang sword ay sumugod na gamit ang isang espada. Sa pamamagitan ng isang slash, nabuo ang mga kaharian ng yin at yang. Boom! Dalawang malabong itim at puting anino ang tila kumikislap sa kalawakan. Parang kumikislap ang dim ghost moon. Dalawang sinag ng liwanag, ang isang itim at ang isa naman ay puti ang pumailan lang sa kalangitan, na humaharang sa landas ng yin at yang. Pagkatapos noon, itinulak ang dalawa ng 10,000 talampakan palayo ng nakakatakot na puwersang iyon. Nagkatinginan ang dalawa at nakita ang gulat sa puso ng isa't isa. Anong mabangis na nilalang? Ang sword move na ito ay may kapangyarihan ng Peak Tribulation 3rd level. Gayunpaman, nabigla lamang ang dalawa, at walang takot sa kanilang mga mukha. Sabay-sabay na humakbang ang dalawa, at ang kanilang mga sandata ay magkakabit na parang mga kawit. Ang kapangyarihan ay tila may isang tiyak na ritmo, at ang nakapaligid na hangin ay nag-ugnay upang maging isa. Ang tunog ng mga kadena na nagsasalpukan ay hindi malinaw sa hangin. Mahina ang tunog at humahagulgol na tila umaalulong ng mahina ang hangin. Ang boses ay tila sammo ng mga kaluluwa mula sa mundo ng mga tao. Naging kakaibang berde ang langit. Sa kalangitan, biglang lumitaw ang kaluluwa ni Qin Yu sa itaas. Ang kanyang mga galaw at katahimikan ay naging dahilan din ng kasabay na paggalaw ng kaluluwa sa itaas. Ang langit ay tila naging salamin, na sumasalamin sa kanyang kaluluwa dito. Kapangyarihang gabay sa kaluluwa. Ang dagat na ito ng landas ng langit ay tila may malakas na kapangyarihang mag-lock ng kaluluwa. Agad na pinakawalan ni Qin Yu ang kanyang Divine Eye. Isang napakalaking kadena sa kanyang katawan ang umabot sa walang katapusang dagat ng landas ng langit. Gabay. Sabay na itinaas ni na Exibian at Fan Wuju ang kanilang malalaking braso, at ang kanilang mga sandata na hugis kawit ay agad na lumaki ng libu-libong beses at lumubog sa madilim na berdeng kalangitan, na nakakabit sa kaluluwa ni Qin Yu. Nakaramdam ng matinding sakit si Qin Yu.
Ang sandata na ito ay direktang nakakabit sa kanyang kaluluwa sa dagat ng landas ng langit. Ang pamamaraan na ito ay medyo hindi kapani-paniwala. Nandito siya, ngunit maaaring salakayin ng mga Black and White Reaper ang kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng mga inaasahang larawan. Kabanata 2446, Pag-atake muli. Pagkatapos nito, ang mga Black and White Reaper ay nagpakalakas at hinayla ito pababa. Ang katawan ni Chinyu ay biglang sumabog sa hindi mabilang na ghostly chi. Ang katawan na kakakondensed niya ay hindi na makayanan ang puwersang ito. Nililigawan mo si kamatayan. Ang kaluluwa ni Chinyu ay biglang naging isang napakalaking black hole, at isang nakakatakot na puwersa ng pagsuso ay muling nagbuga. Ang suction force ng Northern Underworld demonic technique at ang Chain of Dark Soul ay nagharap sa isa't isa. Mukhang solemn na si Chinyu. Ang soul guiding power na isinaaktibo ng dalawang ito ay isang bagay na kahit ang Northern Underworld demonic technique ay walang kapangyarihan sa ilang sandali. Gayunpaman, ang mga mukha ni na Exibian at Fan Wuju ay nagpahayag din ng pagtataka. Ito ang kanilang pinakamakapangyarihang pamamaraan. Sa ilalim ng soul guiding power, kahit ang isang Ghost King level na buhay na nilalang ay hindi makalaban. Maraming mga kaluluwa sa paligid ang sinipsip sa nakakatakot na puyo ng tubig at nabago sa pinakadalisay na kapangyarihan ng kaluluwa. Unti-unting nabuo ang isang napakalaking chi ng Yin Sword. Matapos makapasok dito ang maraming kaluluwa mula sa Ghost Realm, nasira ang balanse sa pagitan ni Yin at Yang. Nasakop ng kapangyarihan ng Yin ang lahat ng kapangyarihan ng daan ng Yin at Yang. Nang ang kapangyarihan ng Yang ay ganap ng magwatak-watak at mag-transform, ang Yin-Wei ng sword na umaabot sa langit ay nawasak. Sa isang iglap, isang malutong na tunog na parang kampana ang umalingaw-ngaw sa kalangitan, at ang Yin sword ay direktang nabasag ang soul guiding chain. Agad na nagtamo ng matinding pinsala ang mga katawan ni na Exibian at Fan Wuju. Ang napakalaking backlash ay nagdulot sa kanila ng matinding pinsala. Ang daan ng Yin at Yang ay isang pamamaraan ng espada ng dalawang kaharian. Sa kaharian ng multo, ang kapangyarihan ng Yin ay maaaring pinakawalan sa pinakamaraming lawak. Ito ang pinakakakilakilabot na sword move na maaaring ilabas ni Chinyu. Ang hininga ng Yellow Springs. Biglang sumabog si Wenda, na pinigilan ni Chinyu, at nagbuga ng apoy ng kaluluwa. Sinamantala ang pagkakataon sa sandaling pag-atake ni Chinyu, pilit niyang sinunog ang kanyang kaluluwa at pinakawalan ang kanyang pinakamalakas na atake. Ang dilaw na panloob na chi ay kumalat. Sa sandaling ang kaluluwa ni Chinyu ay nakipag-ugnayan sa panloob na chi na ito, isang napakalaking pag-agos ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay sumangga na parang nakatagpo ito ng sulfuric acid. ANB. Habang si Chinyu ay nagkakagulo, ang kaluluwa ni Wenda ay nakalaya. Tulala siyang nakatayo sa ere na para bang nakalimutan na niya ang gusto niyang gawin. Matapos sunugin ang kanyang kaluluwa ay naging napakahina. Hindi man lang ito may kumpara sa mga ordinaryong tao na nakatagpo niya sa likod ng Dark Mountain. Ang liwanag ng Ghost Moon ay sumikat sa kanyang kaluluwa, at ang kanyang kaluluwa ay naging transparent. Isang dagandong ang pinakawalan ni Chinyu. Tinitigan niya ang kaluluwang bumalik sa maaliwalas na estado na nanlalaki ang mga mata sa galit. Biglang binalot ng Northern Underworld demonic technique ang buong espasyo at sinipsip ang lahat ng kapangyarihan. Gayunpaman, wala siyang mahanap na alaala. Kahit na ginamit niya ang Soul Torment Mind technique, hindi niya mahanap ang mga alaala ni Wenda. Walang silbi. Halos maubos na ang kakayahan ng kanyang kaluluwa sa pag-iisip. Nasunog na rin niya ang kapangyarihan ng pinagmulan ng kanyang kaluluwa. Buti na lang siguro kung makapasok siya ng maayos sa 6 Paths of Reincarnation pagkatapos nito. Kung hindi, magiging parang multo siya sa Netherworld, at ano ang magagawa niya?
Mukhang sanay na ang binata. Ganito ba ang paglalaro ng Ghost Realm sa mga puso ng mga buhay na nilalang? Nangilid ang mga mata ni Chin Yu dahil sa mga luha habang mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Ramdam niya ang sakit ni Wenda. Nawala ang kanyang alaala, ngunit isang hindi maipaliwanag na alaala ang gumagabay sa kanya. Mababaliw sa kanya ang pakiramdam na iyon. Sa prangka na personalidad ni Wenda, inisip niya kung gaano kasakit ang kanyang pinagdaanan para maging ganito. Ito ang paraan ng primordial chaos noong sinaunang panahon. Kung gusto mong bawiin ang iyong kakayahan sa pag-iisip, dapat kang maging mas malakas. Mag-ipon ng sapat na merit points, at maaari mong ibalik ang iyong mga alaala. Kung hindi, ikaw ay magiging sustansya lamang ng Ghost Realm. Ang Ghost Realm ay nasa dulong bahagi ng eroplano ng dayuhan. Sa pamamagitan ng ganitong paraan, ang mga itim at puti ay muling nabubuhay, habang umiiral ang Ghost Realm, hindi mabilang na sina Exibian at Fan Wuju ang papalit. Ito ang kabisera para laging umiral ang Ghost Realm. Tinuro ng binata ang sarili. Hindi lang ako, kundi ang 10 yama, Saitigarbo Bodhisattva, at ang babaeng nakamaskara, ang mga buhay na nilalang na naghahanap ng kanilang kakayahan sa pag-iisip. Gusto lang nilang mahanap ang obsesyon na iyon. Ano? Agad na napuno ng takot ang mga mata ni Chin Yu. Maging ang babaeng nakamaskara ay isa lamang buhay na nilalang na kontrolado ng kaharian ng multo. Gaano kalakas ang pundasyon ng Ghost Realm na ito? Boom! Sa sandaling ito, muling sumabog ang Yellow Springs Mark. Ang soul guiding power sa pagkakataong ito ay halos 2 beses na mas malakas kaysa dati. Nahuli sa kawalan, ang isang maliit na bahagi ng kanyang kakayahan sa pag-iisip ay sinipsip sa Ghost Moon. Wala ka ng maraming oras na natitira. Ang Yellow Springs Mark ay magpapagana ng iba't ibang kapangyarihan ayon sa iba't ibang tao. Mula sa bahaging ito ng kapangyarihan, ang Ghost Moon ay dapat magkaroon ng mataas na inaasahan mula sa iyo. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi mo sulit ang aking puhunan. Tila medyo nadismaya ang binata ngunit hindi umalis. Hindi sumagot si Chin Yu. Siya ay kasalukuyang nasa isang misteryoso at nakakatakot na estado. Tila nawala ang ilan sa kanyang mga alaala, ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya mahanap ang nawawalang bahagi ng kanyang alaala. Parang nanaginip ng isang mirage. Napakalapit nito, ngunit hindi niya maaninag ang hamog na nasa harapan niya. Ang pakiramdam na ito ay nagpabaliw sa kanya. Hinawakan niya sa kamay si Evil Eye. Ang panakot sa kanyang braso ay tila naramdaman ng kanyang galit, at ang naka-indent na mga butas ng mata nito ay tila nagsimulang pumikit. Ang mapula-pula kayumangging kapangyarihan ng kaluluwa ay pinakawalan ng walang anumang pagtatago. Ang mga buhay na nilalang sa paligid niya ay nalanta halos kaagad, naging mga merit point at pumasok sa kanyang Yellow Springs Mark. Ang daan ng sumpa ng tribo ng mangkukulam. Ang saber na ito ay hindi simple. Nagpakita ng interesadong ekspresyon ang binata. Ang kapangyarihan ng sumpa ng tribo ng mangkukulam ay isang mahiwagang kapangyarihan mula sa dagat ng landas ng langit sa mundo ng mga tao. Ito rin ang kapangyarihan ng Path of Heaven na pinakamalapit sa Ghost Realm. Ang kapangyarihan ng dalawang kaharian ay tumagos sa isa't isa at nagbigay daan sa pamilya G na matagumpay na pinuhin ang Evil Eye. 4 na tao ang bumungad sa kanyang harapan. Ang Oxhead at Horseface, ang 4 na nangungunang Ghost General na gumagala araw at gabi. Kakaibang ngiti ang ipinakita ng binata. Dahan-daang naglakad si Chin Yu patungo sa kanila at ang lakas ng kaluluwa ay humiwalay sa kanyang katawan. Huminto ito sa hangganan ng kaharian ng mga multo at sa isang iglap ay binuksan ang malungkot na mata ng Diyos. Ang gininto ang mapanglo na banal na mata ay palm unit sa mga patong ng mga hadlang sa kaharian ng mga multo at tumingin sa dagat ng tribo ng mangkukulam. 4 na sinag ng pulang ilaw ang bumaril mula sa hilt ng espada at tumusok sa Oxhead,
horse mukha, at sa mga general na nagtataka araw at gabi. Nagkatinginan ang ilan sa kanila at ngumisi. Ang isang sangkatauhan na nabubuhay na nilalang nakakapasok lang sa ghost realm ay talagang minamaliit ako. Ang pinagmula ng kaluluwa ay nahahati sa dalawa, at plano pa niyang lumaban ng isa sa apat. Ang Oxhead ay bumuga ng hininga mula sa mga butas ng ilong nito. Isang buhawi ang tila umiihip sa lupa. May hawak siyang steel trident sa kanyang kamay. Sa gitna ng kaguluhan, maging ang hangin ay tila nanginginig. Sa isang iglap, tumapak siya sa lupa, at ang kanyang katawan ay sumabog na parang bola ng kanyan. Ang bakal na trident ay nagdala ng kapangyarihang puksain ang kalangitan habang ito ay direktang bumagsak patungo sa Chinyu. Bago dumating ang trident na bakal, ang napakalaking kapangyarihan na hatid ng sandata ay pinigilan ang kanyang kaluluwa hanggang sa puntong hindi na siya makahinga. Nakakainis na charm. Ang panakot sa kamay ni Evil Eye ay naging isang napakalaking multo na lumulutang sa hangin. Ang dalawang daliri ni Chinyu ay lumiwanag sa kidlat na bumalot sa ulo ng baka. Na-trigger ng puso ng kulog, ang Ninth Heaven Divine Thunder ay natipon sa kanyang dalawang daliri. Kabanata 2447, Tatlong Sandatahang Santo. Pagkatapos ay itinuro niya ang glabela ng panakot, at ang Oxhead ay agad na nagpakawala ng matinding hiyaw. Ang kanyang katawan ay parang saranggola na may putol na tali, na nabasag sa isang napakalaking palasyo, at pagyupi agad. Ilang beses siyang pumiglas ngunit hindi siya makatayo. Ang kapangyarihan ng tribo ng mangkukulam. Ang mga ekspresyon ng horse face at ng tatlong ghost messenger na gumagala araw at gabi ay lubhang nagbago. Kahit na ang kapangyarihan ng tribo ng mangkukulam ay napakalapit sa landas ng langit ng kaharian ng mga multo, ito pa rin ang kapangyarihan ng landas ng langit ng sangkatauhan. Ang kakayahang i-activate ang kapangyarihan nito ay sapat na upang ipakita kung gaano kalakas ang kaluluwa ni Chinyu. Hindi, kakaiba ang espada sa kanyang kamay. Ang panakot na iyon ay tila ang saint weapon ng tribo ng mangkukulam. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng horse face. Lumakad siya pasulong at naramdaman ng isang napakalaking banta mula sa Evil Eye. Ang sable sa kamay ni Horseface ay kumikislap na may malamig na liwanag at diretsyong dumapo sa lupa. Sa isang iglap, isang surge ng kapangyarihan ang tumagos sa langit at lupa na pinalitaw ng sable. Dahil ang mga paa ng Horseface ang sentro, ang nakapalibot na 1,000 metro ay naging lupain ng yelo at nyebe. Ang mga kaluluwa ng 10,000 buhay na nilalang sa kaharian ng multo ay naging mga popsicle at bumagsak sa lupa ng matigas. Hindi mabilang na mga bulaklak ng yelo ang lumitaw sa buhok ni Chinyu, kilay, at maging sa mga pinong buhok sa kanyang katawan. Ang yelo ng kaluluwa, ito ay hindi lamang ang ibabaw ng kanyang katawan. Hindi mabilang na mga bulaklak ng yelo ang lumitaw sa paligid ng kanyang kaluluwa at maging ang kanyang pinagmulan. Maging ang kanyang pag-iisip ay tila bumagal. Sa mga alamat ng Netherworld sa Earth, ang Horseface ay kilala rin bilang Horsehead Rakshasa o Horsehead Ghost. Ang Horseface ay may ulo ng kabayo at katawan ng tao. Siya ang kasosyong Ghost Messenger sa Oxhead. Sa Iron City ng Netherworld sa mundo ng mga tao, ang mga tansong ahas at bakal na aso ay nag-aamok, ang mga tigre at lobo ay umaalulong ng mabangis, at ang mga mata ng Oxhead at Horsefaced ay inihaw na pula ng apoy. Hawak nila ang mga kutsilyo at sibat sa kanilang mga kamay at itinaboy ang mga multo sa lungsod, itinulak sila sa walang katapusang impyerno. Ang Oxhead at Horseface ay may pananagutan sa pagdadala ng mga masasamang espiritu sa Netherworld, na nag-ulat ng kanilang mga krimen kay Yama. Ang mga masasamang espiritong ito ay pawang mga kontrabida na nag-amok sa mundo. Sa makatuwid, ang Oxhead at Horseface ay kalaban din ng masasamang espiritu.
Ginamit ng Oxhead ang pulang mainit na bakal na trident upang isa-isang kunin ang mga multo at itinapon sa nagngangalit na apoy upang matanggap ang parusang masunog. Ang sable ni Horseface ay nakakapanghina ng buto at ginamit upang putulin ang nagpupumiglas na mga paa ng multo. Kung titingnan ito ngayon, malamang na totoo ang alamat ng Netherworld. Buti na lang at nakipag-ayos na siya kay Oxhead sa bilis ng kidlat. Kung hindi, ang pakikitungo sa 2 taong ito, isang gulong at isang yelo na pinagsama ay mas mahirap. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Chinyu ay nag-aapoy upang labanan ang kapangyarihan ng yelo. Isang itim na token ang biglang lumitaw sa itaas ng ulo ni Horseface. Nakasulat dito ang salitang, inferior. Sa sandaling lumitaw ang token na ito, biglang tumigil ang daloy ng mundo sa Ghost Realm. Isang napakalaking multo ng isang trono ang dahan-daang lumitaw sa kalangitan. Ang kapangyarihan ng Tribulation 4th Level Condensed Throne ay biglang itinurok sa katawan ni Horseface sa pamamagitan ng token. ANBS. Sa isang iglap, ang mga kaluluwa sa loob ng 10,000 milya ay nagyelo. Ang mga kaluluwa ng hindi mabilang na buhay na nilalang mula sa kaharian ng mga multo ay agad na nagyelo sa mga kristal na yelo. Ang apoy ng kaluluwa ni Chinyu ay agad na napatay. 10,000 milya ay nagyelo sa yelo, at maging ang kanyang mga iniisip ay nagyelo. Bumagsak ang kanyang kaluluwa sa lupa, at maraming bitek ang lumitaw. Ito ang pinakamahalagang kayamanan ng Ghost Realm. Ang Oxhead at Horseface ay nagtrabaho ng mahabang panahon upang makakuha ng sapat na mga merit point bago ipagpalit ang mga ito para sa pinakamataas na kayamanan na ito. Ang kayamanan na may kakayahang direktang makipag-ugnayan sa dagat ng landas ng langit ay napakabihirang, hanggang sa ang grado nito ay hindi man lang masuri. May hinahanap sa lahog ngayon. Willing to lie kung paano tayo nagkakilala. Paano mamarkahan ang isang kayamanan na hindi magagamit sa mundo ng tao? Halos magkasabay, ang araw at gabing pag-alagala ng mga bathala ay umatake sa isang iglap. Magkahawak kamay ang dalawa at magkadikit mula sa harapan hanggang sa likod, naging magkadikit na katawan. Isang napakalaking puyo ng tubig ang lumitaw sa ilalim ng Chinyu. Ang Infernal Hell ay lumitaw sa ilalim ng mga paa ni Chinyu, naglalabas ng nakakataas na buhok, masakit na daing mula sa loob. Sa ilalim, hindi mabilang na buhay na nilalang ang pinahihirapan. Pinuksan ng munting multo ng lahi ng multo ang bibig ng isang buhay na nilalang, ikinapit ang dila nito ng bakal na plays, iniunat ito, at dahan-daang hinugot. Ang mga kaluluwa ng ilang lahi ng mga multo ay nababalot ng pulbos na mas nakadarama ng sakit, at sinipa sila ng munting multo sa isang kaldero ng mantika at pinirito ang mga ito. Ang ilang mga buhay na nilalang ay dinurog ng pabalik-balik ng isang hilingan ng bato na puno ng Soul Devouring Spike. Ang Soul Devouring Spike na ito ay patuloy na dinudurog ang kanilang mga kaluluwa hanggang sa ang mga kaluluwa ay hindi na makayanan ang sakit at mawala. Mayroon ding mga mabangis na nilalang na nakayakap sa isang tansong silindro na may taas na 1 metrong hubad. Ang lava ay nasusunog sa loob ng silindro, at ang maliliit na multo ay patuloy na nagpapaypay sa gilid. Gaano man kalakas ang kaluluwa ni Chinyu, ang kanyang mukha ay medyo namutla sa paningin. Ito ang tunay na 18 antas ng impyerno. Karamihan sa mga tao na nakakita ng araw at gabi na gumagala na mga Diyos, na kilala rin bilang mga nagbabantang Diyos sa Earth, ay nagkaroon ng malas. Marahil ito ay dahil sa impluwensya ng Infernal Hell. Ang araw at gabing gumagala na Diyos ay tumingkayad sa lupa, at ang kanyang braso ay dahan-daang natunaw sa Infernal Hell. Pagkatapos, sa hindi mabilang na mga eroplano ng impyerno, ang mga higanteng kamay ay nagsimulang lumitaw ng wala saan. Pinili ng mga higanteng kamay na ito ang mga pinakamakasal-anang nilalang. Noong pinahihirapan ang mga masasamang espiritong ito,
hindi pa rin sila masupol at naglalabas ng napakabangis na aura. Kahit na ang parusa ng Infernal Hell ay nabigo silang yumuko. Ito ang mga tunay na masasamang multo na sinakop ng araw at gabing pag-alagalan ng mga bathala. Daan-daang Ghosts Parade. Isang daang masasamang multo ang hinayla palabas sa Infernal Hell. Isang mabangis na aura ng bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo ang agad na bumalot sa buong kalawakan. Sa sandaling tumingin sila kay Qin Yu, sinunggaban nila siya na parang mga gutom na lobo na nakatingin sa pinakamasarap na pagkain. Karne. Karne. Ang pinakamasarap na karne ng kaluluwa. Gusto kong kumain. Nagugutom ako. Akin ang buhay na nilalang na ito. Hehehehe, mga tanga. Ang sarap ng kaluluwa pagkatapos dumanas ng matinding sakit. Pahirapan ko muna siya bago kumain. Nang makita ng mga buhay na nilalang na ito na tumakas sila mula sa Infernal Hell nang hindi maipaliwanag, nagpakawala sila ng matinis na sigaw. Sa isang kisap mata, ang masasamang multo na ito, na libu-libong talampakan ang taas, ay walang awa na dumurog sa kaluluwa ni Qin Yu. Pagkatapos ay kinagat nila siya gamit ang kanilang malalaking bibig at gusto siyang lumunin ng diretsyo. Pakiramdam ang kaluluwa ay nanginginig ng marahas, ang ekspresyon ni Qin Yu ay nagbago ng husto. Bagamat ito lamang ang pinakasimpleng pagluha at kagat, ang lakas nito ay nakakabigla. Ang kaluluwa ng horse face na nagyayelo sa libu-libong milya, na nakikipag-ugnayan sa araw at gabing pag-alagala ng mga bathala, ay umatake ng buong lakas. Sa hangganan ng Ghost Realm, ang clone ng Soul Origin clone ni Qin Yu ay pinakawalan ng second-level Desolate Divine Eyes nito sa sukdulan. Isang alon ng kapangyarihan ng tribo ng mangkukulam ang damapo sa kanyang katawan at umalangaw-ngaw pabalik sa Qin Yu sa paghaharap. Ang makamulto na espada sa kanyang kamay ay lumiwanag na may kakaibang berdeng ilaw, at ang panakot sa hilt ay pumailan lang sa kalangitan. Ito ay naging isang panakot na mapaghiganti na espiritu na pumailan lang sa kalangitan, at isang napakasama at mapang-akit na aura ay lumitaw sa kawalan, na nagsiwalat ng imahe ng isang napakalaking panakot na nagpasindik sa hindi mabilang na mga buhay na nilalang. Hawak ng panakot ang sukle ng buto ng tao at ang salamin ng masamang espiritu. Ang mga mag-aaral nito ay nasusunog sa berdeng karmak na apoy. Ang panakot, ang sukle ng buto ng tao, at ang salamin ng masamang espiritu. Ang tatlong saint weapon ng tribo ng mangkukulam. Ang araw at gabing pag-alagalan ng mga Diyos ay nagpahayag ng labis na nakakatakot na ekspresyon. Noong huling digmaan, ang mga saint weapon ng Sorcerer tribe na ito ay umani ng maraming buhay na nilalang mula sa Ghost Realm. Itinuring silang kilalang-kilala sa kaharian ng mga multo. Ang Sorcery Domain. Kabanata 2448, Pagdurusa ng matinding pinsala. Daan-daang berdeng ilaw ang lumiwanag mula sa ulo ng panakot at agad na tumagos sa mga kaluluwa ng 100 Ghosts Parade, Horse Face, araw at gabing mga Diyos-Diyosan na gumagala, at iba pa. Kumonekta siya sa mga kaluluwa ng mga taong ito. Gayunpaman, kasama ang iba pang dalawang saint weapons ng Sorcerer tribe, ang kapangyarihan ng pag-ataking ito ay malamang na tumaas ng halos 50%. Hinawakan ni Qin Yu ang Evil Eye sa kanyang kamay at direktang pinutol ang leeg ng panakot sa kawalan. Pitik. Ang panakot ay nagpakawala ng isang nakakasakit na sigaw. Kaagad, ang 100 Ghosts Parade, ang Ice at Snow of 10,000 Miles, at ang panakot sa kawalan ay nawala lahat. Dumura si Qin Yu ng malaking subo ng dugo. Ang kaluluwang nahiwalay upang sumipsip ng kapangyarihan ng landas ng langit ng tribong mangkukulam ay binawi. Ang horse face at ang araw at gabing pag-alagala ng mga bathala ay nasugatan din ng husto. Sila ay umatras ng galit na galit, hindi man lang inabala ang tungkol sa ox head na nahulog sa lupa. Hindi nila akalain na matatalo sila nitong buhay na nilalang na nauna sa kanila,
kahit na ang tatlo ay buong lakas na sumalakay. Kahit na ang araw at gabing pag-alagala na mga bathala lamang ang nagtutulungan, madali nilang mahuli ang isang buhay na nilalang sa Tribulation 4th level. Namumula ang mukha ni Chin Yu. Ang yelo at nyebe ng 10,000 miles ay nagdulot ng maraming sugat sa pinagmulan ng kanyang kaluluwa, bagaman hindi malala. Gayunpaman, ang mga sugat na ito ay mga panloob na pinsala sa pinagmulan ng kaluluwa at hindi madaling gumaling. Ito ang takot sa pag-atake ni Horseface. Ang daan-daang masasamang multo na ipinatawag ng 100 Ghosts Parade ay parang mga mababangas na hayop, at ang kanilang mabangis na aura ay bumagsak sa kaluluwa ni Chin Yu. Ang napakalaking kapangyarihan ay hindi lamang natupok ng isang malaking halaga ng kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ngunit pinalala rin ang pinsala sa kanyang pinagmulan ng kaluluwa. Bagaman natalo niya ang 4 sa kanila gamit ang 3 Saint Weapons ng tribo ng Mangkukulam, siya ay nagtamo ng matinding pinsala. Boom! Ang Yellow Springs Mark ay tumaas ng 2 beses, at isang masa ng kakayahan sa pag-iisip ay biglang hinigop. Kahit na sinubukan ni Chin Yu na pigilan ito, sa kanyang kasalukuyang estado, maaari lamang niyang harangan ang kalahati ng kanyang kakayahan sa pag-iisip mula sa pag-alis. Paano ito? Naramdaman mo na ba ang kawili-wiling aspeto ng Ghost Realm na ito? Sa katunayan, maraming buhay na nilalang ang may kaparehong muwang na pag-iisip gaya mo. Pumapasok sila sa Ghost Realm sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, ngunit sa huli, nawala sila sa kanilang sarili at naging miyembro ng Ghost Realm. Ang 6 na Ghost Messenger na nakita mo ay pareho. Maging ang 10 yama at ang transmigrated na babae ay tila may planong iba. Ang binata, 1,000 metro ang layo mula sa Chin Yu, ay tila hindi nagulat. Natahimik si Chin Yu. Talagang nawala sa kanya ang ilan sa kanyang pinakamalalim na alaala, at iyon ang nagpadama sa kanya ng labis na pagkabalisa. O maaari mong piliin na maging susunod na Oxhead o maging ang Yama. Hindi rin masama iyon. Ang pagsuko sa sarili at pagiging pinakamalakas na nilalang ay maaaring ituring na isang pagkawala at pakinabang. Kung naaalala mo pa rin ang nais mong gawin, hindi ako nagsisinungaling. Ang hinahanap mo ay nasa dulo ng daan na ito. Tumawa ng baliw ang binata. Patuloy na sumulong si Chin Yu. Sa sandaling ito, ang puwersa ng backslash ng tribo ng Mangkukulam ay dahan-daang pumasok sa kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng makamulto na espada, na nagpapalusog sa kanyang nasugatan na kaluluwa, Ranub Es. Gayunpaman, ito ay hindi pa rin sapat. Ang mga buhay na nilalang sa loob ng 10,000 metro nang agad na hinigop si Chin Yu sa kanyang katawan. Sa ilalim ng pagsupil ng Northern Underworld Demonic Technique, sila ang naging pinakamadalisay na enerhiya. 100 Ghosts Parade, Ice and Snow of 10,000 Miles, Soul Guiding Spell, Soul Torment Mind Technique, at ang token ng Ghost Messenger na kakakuha lang niya. Naalala niya sa kanyang kaluluwa ang mga diskarteng ito na natutunan niya pagkatapos pumasok sa kaharian ng mga multo, at ang 5 elemento at 8 trigram sa kanyang banal na kahulugan ay biglang nabuksan. Ang 5 dakilang emperador ay dahan-daang itinaas ang kanilang mga palad at inilagay ang mga ito sa kanyang katawan, dahilan upang ang kapangyarihan ng ebolusyon ay tumaas kaagad ng higit sa 100 ulit. Ibinukod ni Chin Yu ang isang tipak ng kanyang kaluluwang pinagmulan at tahimik na tumayo sa itaas ng makalangit na dagat ng landas ng ghost. Sa tulong ng token, madali niyang naramdaman ang lokasyon ng makalangit na dagat at makarating dito sa isang kisap mata. Ang pangalawang antas na malungkot na banal na mata ay biglang bumukas, at hindi mabilang na impormasyon ang biglang pumuno sa kanyang dagat ng kamalayan. Mabagal siyang naglakad na parang namamasyal sa bukid. Sa kanyang kasalukuyang lakas, maaari siyang umasa sa kapangyarihan ng Evil Eye para pumatay ng buhay na nilalang sa Tribulation 4th level. Siyempre, kailangan din niyang magbayad ng napakalaking presyo.
Ang pinsala sa kanyang pinanggalingan ay hindi na mababawi sa loob ng maikling panahon. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay maaari lamang makipaglaban sa isang buhay na nilalang na may lakas ng kalagitnaan ng ika-4 na antas. Malamang na hindi siya makakapareha sa kanila kung muli niyang haharapin ang kombinasyong Oxhead at Horseface. Sa sandaling ito, kailangan niyang mag-isip ng paraan para maunawaan ang dagat ng landas ng langit ng lahi ng multo. Maaari siyang pumunta ng higit pa kung naiintindihan niya ang ilang kapangyarihan ng mga patakaran. Ang isang embryonic na anyo ng isang espada ay dahan-daang nahayag. Hindi mabilang na deductive powers ang pumasok sa sword move na ito, dahan-daang na perpekto ang magaspang na framework na ito. Malayo sa harap ni Qin Yu, isang matangkad, gwapo, at eleganteng buhay na nilalang ang nakatayo sa gitna ng kalsada, hamarang sa isang hukbong multo. Ito ay isang hukbo ng mga true saints at higit sa 10,000. Ang general sa pangunguna ay isang tribulation stage ghost race living being. Ang buong koponan ay naglabas ng nakakasuffocate na aura ng pagpatay na layunin. Sila ang elite ng elite sa loob ng Ghost Realm. Nang sumugod ang hukbo, matatalo ng 100 buhay na nilalang ang 150 buhong na magsasaka. Sa makatuwid, mas mahirap talunin ang isang mahusay na sinanay na hukbo kaysa talunin ang isang buhong na magsasaka. Patayin sila. Nang makitang ang buhay na nilalang sa kanyang harapan ay hindi nagpakita ng senyales ng paggawa ng paraan, iwinagayway ng Ghost General ang halberd sa kanyang kamay. Agad na sinugod ng hukbo ang buhay na nilalang na hamarang sa kanilang daan. Boom! Marahan niyang itinaas ang palad at ginawa ang pinakasimpleng galaw. Sa isang pagtulak ng kanyang palad, ang daan-daang True Saint Ghost General sa kanyang harapan ay agad na naging alabok. Bagamat nababalutan siya ng dugo, hindi siya tumigil at lumapit sa isa pang Ghost Army. Pagkatapos mong makarating sa Ghost Realm, nalipol mo na ang halos 300,000 Ghost Race troops. Gayunpaman, ito ay walang kabuluhan. Hanggat nabubuhay ang Ghost Realm, halos 1,000,000 buhay na nilalang ang mapupuno sa bawat sandali. Sa likuran niya ay nakatayo ang isang buhay na nilalang na mukhang isang maliit na bodhisattva. Isang taong kasing laki ng 6 na taong gulang na batang lalaki ang nakatayo sa lupa, hubad ang kanyang mga paa. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng isang napakalaking masamang kapangyarihan, at siya ay hindi magkaroon ng mabait na anyo ng isang ordinaryong bodhisattva. Gayunpaman, malayo sa kanya, mayroong isang lahi ng multo na nabubuhay sa tuktok ng pang-4 na antas ng tribulation. Siya ay humihikbi at nakaluhod ng maayos sa lupa, natatakot na maakit ang atensyon ng maliit na bodhisattva. Ang takot sa kaibuturan ng kaluluwa ang nagpatakot sa makapangyarihang nilalang na ito sa Tribulation Transcending Stage. Sa isa pang kalahating araw, halos 10,000 Ghost Race troops ang nalipol niya. Ang kanyang ekspresyon ay matatag na parang siya ang Panginoon ng mundong ito, hindi nahihirapan at nalilito tulad ng ibang mga buhay na nilalang. Xiao Hai, sobrang curious ako. Bakit mayroon ka pa ring ganitong instinct pagkatapos kong iwaksi ang iyong kakayahan sa pag-iisip? Naaalala mo pa ba ang iyong nakaraan? Ang maliit na bodhisattva ay sumunod sa kanyang likuran, na tila naguguluhan. Ito ay isang paalala mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang lugar na ito ay nagpapahirap sa akin, at tila banta ito sa mga bagay na aking pinapahalagahan. Ang aking landas sa paglilinang ay umaasa sa pag-iisip, at lumilitaw na pagkatapos ng kakayahan sa pag-iisip na iyong binanggit, ang bilis ng aking paglilinang ay bumilis. Tumawa si Xiao Hai habang nakakulong siya sa isa pang hukbo. Ang huling kawili-wiling nabubuhay na nilalang na nadatnan ko ay ang babaeng nakamaskara. Ang landas ng langit ay nasa kaguluhan. Marahil ikaw ay isang variable sa kaguluhang ito ng landas ng langit. Naisip mo na ba na habang lumalakas ka sa labanan,
sa huli ikaw ay magiging pinakamatalim na espada sa kaharian ng multo. Ang maliit na bodhisattva ay nanunood habang ang hukbo ng lahi ng multo ay pinatay sa galit, ngunit wala siyang pakialam. Hindi ito mangyayari. Ngumiti si Xiao Hai at umiling. Tiningnan ni Little Bodhisattva ang confident na tingin ni Xiao Hai at tila naiirita. Hindi niya alam kung ilang 10,000 taon na ang lumipas, ngunit ang kakaibang damdaming ito ay lumitaw sa unang pagkakataon. Bahagya niyang ginalaw ang kanyang kamay, at tumugon ang ghost moon sa kanyang kilos at naglabas ng matinding liwanag. Ang lakas ng pagsipsip ay parang higanting bibig ng isang kunpang, na tumutusok sa Xiao Hai. Hindi nag-react si Xiao Hai. Ang kanyang kakayahan sa pag-iisip ay nawala na, at ang kanyang kasalukuyang mga aksyon ay halos lahat ay likas. Bakit ang pagkawala ng kakayahan sa pag-iisip ay hindi nakaapekto sa taong ito? Hindi maintindihan ng maliit na bodhisattva. Stop trying to figure it out. I have some ideas that I want to attack you with. Matapos patayin ang mga tropang ito, biglang nagpakita si Xiao Hai sa harap ng Little Bodhisattva. Muli niyang hinampas ang palad niya. Soul Piercer. Ang paraan na sobrang pinong-bumalot sa kanyang kamay. Ang palad ay dumapo sa katawan ni Little Bodhisattva ng simple at direkta. Sa isang iglap, isang malakas na kapangyarihan ang pumasok sa katawan ni Little Bodhisattva at tumagos. Ito ay isang napakasimpleng kapangyarihan ng paraan, ngunit ito ay direktang na-flatten ng 10,000 milya sa likod. Naging mas malakas ka muli. Ang simpleng kapangyarihan ng mga panuntunan ay maaaring magpakawala ng gayong kakilakilabot na kapangyarihan sa iyong mga kamay. Talagang hindi ito simple. Maging si Haring Qin Guang ay hindi magawa. Ang maliit na bodhisattva ay muling nagpakita ng isang pagpapahayag ng interes, na ginagaya ang hampas ng palad na pinakawalan ni Xiao Hai. Hindi pa rin sapat. Umiling si Xiao Hai at diretsyong umupo na naka-cross-legged para magtanim. Pagkatapos ng 3 magkakasunod na pag-atake, nagkaroon siya ng kaunting kaliwanagan, at nakaupo lamang na nakakrus ang paa sa lupa. Xiao Hai, dahil tuluyan ka nang namatay mula sa lahi ng tao, miyembro ka na ngayon ng aking ghost realm. Bakit hindi mo bitawan ang iyong likas na pagkahumaling at ganap na maging miyembro ng Ghost Realm? Sa ganitong paraan, hindi na kita kailangang sundan sa lahat ng oras. Pagkatapos nitong magulong reshuffle, maaaring palitan ng Ghost Realm ang lahi ng tao. Naniniwala ako sa instincts ko. Kalmado ang boses ni Xiao Hai. I found an interesting little brat. Mukhang matandang kaibigan mo ang taong ito. Sa pamamagitan ng isang alon ng palad ng Little Bodhisattva, ang mga alon ay lumundag sa kalangitan. Parang may mga alon sa lawa. Nang hamupa ang mga alon, lumitaw ang figure ni Qin Yu sa kalangitan. Bahagyang kumunat ang noo ni Xiao Hai. Pakiramdam niya ay pamilyar ang taong ito. Tinitigan niya ang maliit na bodhisattva at iniisip kung ano ang gusto niyang gawin. Gamit ang kapangyarihan ng kaluluwa para basagin ang espasyo sa pagitan ng dalawang kaharian, natalo niya ang mga Black and White Ripper, Oxhead, Horseface, ang araw at gabi na mga Diyos-Diyosa na gumagala, at iba pang mga Ghost Messenger. At saka, ang kanyang talento ay tila napakapangit gaya ng sa iyo. Pakiramdam ko ay mas malakas siya kaysa sa iyo, Naira section. Ang maliit na bodhisattva ay tumingin sa kawalan at pagkatapos ay lumapag sa tabi ni Xiao Hai. Gusto kong subukan at pagkatapos ay makipag-deal sa iyo. Hindi ako gumagawa ng deal. Bahagyang kumunat ang noo ni Xiao Hai, hindi alam kung ano ang pinaplano ng maliit na bodhisattva na ito. Ngumiti siya at hindi sumagot kay Xiao Hai. Sa harap ng Qin Yu, biglang nasunog ang lupa na may nagngangalit na apoy ng multo. Ang apoy ng multo na ito ay maaaring sumunog sa kaluluwa. Kahit na ang isang bakas ng kapangyarihan nito ay dumating sa kontak sa kaluluwa,
ito ay patuloy na masusunog sa abo. Isang nakakatakot na kapangyarihan ang agad na sumaklaw sa buong espasyo. 10,000 ghost rays ang biglang nanginig at sabay na lumuhad sa lupa. Sa harap ni Qin Yu, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mabangis at determinadong hitsura ay bumaba mula sa langit, dahan-daang lumipad sa lupa. Siya ay may mabangis na mga mata na parang leopardo, parang leon na ilong, sideburns, nakasuot ng hugis parisukat na korona sa kanyang ulo, at may hawak na tableta sa kanyang kaliwang kamay sa kanyang dibdib. Dama po ang kanyang tingin kay Qin Yu. Sa isang iglap, naramdaman ni Qin Yu ang isang mataas na bundok na dumidiin sa kanya. Ang lakas ng isang titig ay nakakatakot. Ang kanyang mga mata ay puno ng masalimuot na mga pattern, at sa maikling sandaling iyon ng pagpikit ng mga mata, si Qin Yu ay nawala sa pag-iisip ng ilang sandali. Nararamdaman niya ang kanyang mga alaala sa kaluluwa na ginagaya ng isang natatanging kapangyarihan at pagkatapos ay pumasok sa mata na iyon. Ang unang Holyama, King Qin Guang. Malamig ang ekspresyon ng binata, nagtataka kung bakit lilito dito ang pinuno ng 10 yamas. Kaya ikaw ay anak ng isang matandang kaibigan, ngunit tila hindi nawala ang kabangas ng tigre. Nagtataka ako kung bakit partikular na hiniling sa akin ni Saitagarbha Bodhisattva na makipagkita sa akin. Sabi ni Haring Qin Guang sa paos na boses. Nang marinig ang marangal na boses na ito, si Qin Yu ay walang kapangyarihang tumugon. Sa sandaling ito, karamihan sa kanyang lakas ay lumalaban sa kapangyarihan ng kaluluwa ni Haring Qin Guang. Sa Tribulation 5th level, sinilip niya ang kapangyarihan ng pinanggalingan. Bilang karagdagan, si King Qin Guang ang napili sa Ghost Realm. Ang labanang ito ay talagang nananakot. Bahagyang gumalaw ang palad ni Xiao Hai. Tignan mong mabuti. I arranged this battle. You can't make any move. Ang maliit na bodhisattva ay nakaupo sa lupa. Siya ang mananalo. Napaatras si Xiao Hai at umupo rin. So confident. Ang isang tao na maaaring mag-iwan ng impresyon sa akin ay hindi dapat maging simple. Kahit si Haring Qin Guang ay hindi siya maaaring patayin. Kalmado ang ekspresyon ni Xiao Hai, tulad ng sa banal na rehiyon. Hanggat ito ay isang bagay na itinakda niya sa kanyang isip, hindi iyon magbabago. Tulad ng digmaan sa pagitan ng Nanzhou at North Plain sa Holy Region, nag-iisang pinigilan niya ang pagsalakay sa North Plain. Gaano man karaming benepisyo ang inaalok sa kanya ng North Plain, hindi nagbago ang kanyang determinasyon. Ang 3 baliw, 3 sukdulan, isang alamat, siya ang palaging nakatayo sa tuktok. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, pumasok ang kanyang kaluluwa sa kaharian ng mga multo, ngunit tila hindi pa rin siya nagbabago. Masyadong malaki ang gap. Hindi siya mananalo. Muling umiling ang maliit na bodhisattva. Sa itaas ng Tribulation Transcending Stage, ang pagsasara ng agwat sa pagitan ng bawat cultivation realm ay kasing hirap ng paggising ng mga insekto sa panahon ng Waking of Insects. Ito ay totoo lalo na para kay King Qin Guang, ang napili sa Netherworld. Anuman ang kanyang lakas o pamamaraan ng paglilinang, siya ay nasa tuktok. Sa kasalukuyang lakas ni Qin Yu, ang pagtatangkang makipaglaban sa mga kaharian ay napakahirap. Sa sandaling ito, biglang naging itim ang mga mata ni Qin Yu. Ang token ng Ghost Messenger ay lumitaw sa itaas ng kanyang ulo, at ang kapangyarihan ng Path of Heaven ng lahi ng multo ay agad na tumagos sa kanyang buong kaluluwa. Ang Evil Eye ay naglabas ng isang green sword aurora na halos ganap na nilamon ang kapangyarihan ng Path of Heaven. Ang pagharap kay King Qin Guang, maging ang pagpapatatag sa sarili ay mahirap, lalo pa ang pagpigil. Kaya naman, nagsimulang lumabas si Qin Yu sa sandaling ito. Kapangyarihang gabay sa kaluluwa. Ito ang kapangyarihan ng mga panuntunan na ginamit ng mga itim at puti na Reaper, at ito rin ang pinakamalawak na dagat ng landas ng langit sa kaharian ng mga multo.
Ang token ng Ghost Messenger ay lumutang sa itaas ng kaluluwa ni Chinyu, na naglalabas ng mahiwagang kapangyarihan. Tulad ng isang cultivator na nag-spell, ang dagat ng madilim na kaluluwa ng Path of Heaven ay lumundag ng nakakagulat na alon. Ang kapangyarihan ng seabed ay na-injected sa Evil Eye sa pamamagitan ng token, at ang Sword Aurora ng Evil Eye ay naging napakaberde. Hindi pa rin sapat. Kahit na ginamit niya ang kapangyarihan ng seabed, ito ay kapangyarihan lamang ng Tribulation 4th Level Condensed Throne. Kung ganito lang, you may go without worry. Tinitigan ni Haring Qin Guang si Qin Yu na may walang pakialam na ekspresyon. Medyo disappointed daw siya. Ito ba ang basurang pinag-aksayahan niya ng oras para harapin? 2,450 Soul Fairy. Pasok. Sa ibabaw ng dagat ng Path of Heaven, ang itim na luha ay umagos mula sa mga mata ni Qin Yu. Biglang bumagsak ito sa dagat ng kaluluwang gumagabay. Sa kanyang mga ginintuang mata, maraming mga panuntunan ang bumagsak sa mga linya ng sukdulang pinanggalingan, at pagkatapos ay sabay-sabay silang naproyekto sa kaluluwa ng isa pang Qin Yu. Sa isang iglap, ang dagat ng landas ng langit ay tila nakaramdam ng isang kaluluwang nahuhulog dito. Agad na nagbuga ng galit at nagngangalit na alon. Ang kapangyarihan na sumilip sa dagat ng landas ng langit ay kailangang tiisin ang galit ng landas ng langit. Nang bumaha sa kanyang katawan ang dagat ng mga panuntunan, inalis nito ang napakalaking dami ng kanyang kapangyarihan ng kaluluwa. Kasabay ng pag-activate ni Qin Yu ng second level Desolate Divine Eye, ang kanyang kapangyarihan ng kaluluwa ay halos maubos sa ilang paghinga lamang. Lababo. Namutla ang mukha ni Qin Yu nang nasira ang kalahati ng pinagmulan ng kanyang kaluluwa. Ito ay isang putol na pinsala. Gayunpaman, walang pakialam si Qin Yu. Bumilis ang kanyang kaluluwa at muling lumubog sa ilalim. Maraming mga larawan ng panuntunan ay parang mga mirage habang sila ay mabangis na tumalon. Ang mga dalisay na alituntunin ng dagat ng paggabay sa kaluluwa ay makikita sa kanyang isipan sa pinakapangunahing mga simbolo. Ang napakaraming impormasyon ay nagparamdam kay Qin Yu na sasabog na ang kanyang ulo. Sa dagat ng kamalayan, naglabas ng nakakasilaw na liwanag ang 5 emperador. Sa tulong ng 5 emperador, pinatatag ng pinagmulan ng kaluluwa ang napakalaking dami ng impormasyong ito. Habang ang hindi mabilang na impormasyon ay nagsasama-sama at hinuha, isang makinang na liwanag ng bahaghari ang nagpapaliwanag sa buong kaluluwa. Iyon ang pinakadakilang kapangyarihan ng pagpapakita ni Qin Yu. Nang ang huling bakas ng kapangyarihan ng kaluluwa ay nawasak, ang mapanglo na banal na mata ay naghatid ng isang simbolo ng panuntunan sa isip ni Qin Yu. Boom! Libu-libong sinag ng mga ilaw sa gabi ang biglang nag-isa at binalot ang Evil Eye. Isang sword light na nag-iipon ng enerhiya sa mahabang panahon ay biglang nawasak. Ang mga patakaran ng paggabay sa kaluluwa, kasama ang Soul Torment Mind Technique at ang kapangyarihan ng Path of Heaven na hinihigop ng Ghost Messenger Token, sa wakas ay nabuo ang Sword Energy na ito, Perno Beta S. Ang nakapaligid na hangin ay nagsimulang manginig tulad ng mga alon ng tubig, at ang huni na tunog ay ipinadala tulad ng isang plota. Ang mga nakapalibot na lugar ng Sword Energy ay naging kaharian ng mga kaluluwa, tulad ng kung paano banihag ng purong lupain ang mga monghe. Ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa loob ng 10,000 milya na nakarinig ng plota na ito ay nadama na ang kanilang mga kaluluwa ay ipinatawag. Ang lahat ng kamalayan ng kanilang mga kaluluwa ay nalock sa isang iglap. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang kaluluwang kaharian sa mga mata ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang kanilang mga kaluluwa ay naalis sa kanilang mga katawan at tumalsik ng baliw patungo sa lakas ng espada ng makamulto na espada. Sa ilang paghinga lamang, halos 50,000 na buhay na nilalang ang nagsanib sa enerhiya ng espada, na nagpapataas ng lakas ng enerhiya ng makamulto na espada.
Tinakpan ng Emerald Sword Aurora ang liwanag ng Ghost Moon at hinaranggan ang pulang dugong ilaw mula sa enerhiya ng espada. Soul Fairy. Ang ikalawang galaw ng Evil Eye, at ito ay nalaslas. Ang ekspresyon ni Qin Yu ay walang iba kundi walang pakialam sa sandaling ito. Isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa mga mata ni Haring Qin Guang. Naramdaman ng kanyang kaluluwa ang isang napakalaking puwersa ng pang-akit, na tila hinihila ang kanyang kaluluwa patungo sa enerhiya ng espada. Gayunpaman, iyon lang. Itinaas niya ang kanyang kamao at binasag ang lakas ng espada. Yellow Springs. Ang primordial rune ng mga panuntunan ng Yellow Springs. Ang bilis ng kaharian ng kaluluwa ay biglang bumagal, at isang ilog ng Yellow Springs ang Damaloy. Habang umiikot ang ilog, ang mga kaluluwang nakipag-ugnayan dito ay natunaw sa tubig ng walang pagbubukod. Ang lakas ng espada ng makamulto na espada ay nabawasan sa bilis na nakikita ng mga mata, sa gitna ng matinding pagyanig. Ang sword energy ng Soul Fairy ay ganap na nawala. Gayunpaman, ang ilog ng Yellow Springs ay hindi nawala. Matapos ang natitirang kapangyarihan ay lumikha ng napakalaking alon, muli itong hamampas patungo sa Qin Yu. Naayos na ang lahat. Kung una ko siyang nakilala, baka siya ang pinili ko. Maaari niyang tiyak na iwanan ang kalahati ng kanyang pinanggalingan ng kaluluwa sa puntong ito at maghusga ng isa pang hakbang upang puwersahang makapasok sa Tribulation 5th level. Ito ay talagang nakakagulat, ngunit tulad ng sinabi ko, wala siyang pagkakataong manalo. Tinitigan ng maliit na bodhisattva ang labanan ng walang emosyon, hindi masaya o nalulungkot. Ang labanang ito na hindi pa nagagawa sa iba ay tila medyo nakakainip sa kanya. Sa sandaling nasira ang Soul Fairy, ang mundo bago si Qin Yu ay biglang nahati sa apat. Ang mundo bago siya ay may iba't ibang magkakapatong na anino. Nakaranas siya ng isang nakakatakot na backlash matapos na makalusot sa isang pag-atake. 4 na malalim na sugat ang lumitaw sa pinagmulan ng kanyang kaluluwa. Hinawakan niya ang Evil Eye ng paalang sa harap ng kanyang dibdib at nagpakita ng isang ngiti. Ang ilog ng Yellow Springs ay damaloy patungo sa kanyang kaluluwa at ganap na binalot siya. Talagang may dahilan kung bakit pinangalanan ka ni Saitagarbha Bodhisattva. Gayunpaman, katotohanan din na ang iyong cultivation realm ay mas mababa kaysa sa akin. Walang paraan para makabawi dito. Si Haring Qin Guang ay mukhang marangal, at ang kanyang tono ay kalmado. Talagang bihira na makagawa ng isang pambihirang tagumpay sa gitna ng isang labanan. Gayunpaman, napakaraming mga henyo, at iilan lamang sa bilyon-bilyong buhay na nilalang sa sansinukob ang maaaring mabuhay hanggang sa katapusan ng magulong panahon. Nananatiling hindi alam kung ilan ang makakalampas sa landas ng langit. Ang lahat ay kailangan upang mabuhay bago ilarawan ang hinaharap. Kung nais ni Saitagarbha Bodhisattva na siya ay umatake ng buong lakas, hindi siya magpipigil. Whoosh! Ang ilog ng Yellow Springs ay sumabog sa kaluluwa ni Qin Yu. Ito ay ang kapangyarihan ng primordial rune. Hindi ito isang bagay na maaaring labanan ni Qin Yu sa sandaling ito. Ang pinakamalakas na special primordial rune ni Qin Yu ay maaari lamang magpakawala ng malabong kapangyarihan. Kahit na ang Peak of Tribulation 5th level ay malamang na matatalo ng malinaw na Yellow Springs rune na ito. Ang kanyang mga ginintoang mata ay tumitig sa kapangyarihan ng Yellow Springs. Tila tinanggap ni Qin Yu ang kanyang kapalaran. Ang pinagmula ng kanyang kaluluwa ay parang kandila sa hangin, unti-unting nagiging invisible. Paano ba? Hindi nangyari ang inaasam mong himala. I'll give you a choice. Ikaw o siya. Tumayo ang maliit na bodhisattva at tumalikod kay Xiao Hai. Senior Wu Jie, kailangan kong hiramin ang iyong lakas. Nang mamatay ang huling ilaw ng kandila, biglang dumating ang isang tinig mula sa ilog ng Yellow Springs.
Sa kawalan, ang itim na banal na kulog ay umungal at tumama. Ang tigre ay bumaba sa bundok at bumagsak sa ilog ng Yellow Springs, na pumasok sa kaluluwa ni Chinyu. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at nagpakawala ng ligaw at walang pigil na tawa. May nakita siyang bakas ng itim na ilog sa ilalim ng kabilang eroplano. Ang dagat ng pagkalipol. Ang kapangyarihan ng mga panuntunan na nabigong matuklasan ni Chinyu ay pamana rin ang tanging kapangyarihan ng mga panuntunan na pagmamay-ari ni Senior Wuji. Kahit na mayroong kristal na pader sa pagitan ng dalawang kaharian, sa ilalim ng pagpapatawag ng Chinyu's Track-Alas Immortal Scripture. Ang mahaba-habang corroded na soul statue sa sibed ng dagat ng pagkalipol ay talagang nagpakawala ng napakalaking dagandong. Ang kapangyarihan ng paglipol ay agad na bumagsak sa dingding na kristal at bumuhos sa kaluluwa ni Chinyu. Ang kapangyarihan ng paglipol ay maaaring makaiwas sa rune ng Yellow Springs. Sa kaluluwa ni Chinyu, muling lumitaw ang enerhiya ng espada. Ang kapangyarihan ng annihilation na sinamahan ng huling bahagi ng mga panuntunan ng Yellow Springs na nakita ni Chinyu at direktang bumagsak sa Evil Eye sa kanyang kamay. Senior Wuji, tutulungan kitang bumawi sa mga pinagsisisihan mo ngayon. Hahaha, tawa ng tawa si Chinyu. Sa sandaling ito, isang bakas na lamang ng kanyang pinanggalingan ang natitira. Sa bakas ng alaala na iyon, malabo lang niyang maalala sina Rozo, Wuji, Lei Xin, at ilang iba pang pamilyar ngunit hindi pamilyar na mga tao. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa marangal na nasa gitnang gulang na lalaki sa kanyang harapan, at ang tanging hangarin niya ay talunin siya. Ang mga bakas ng kapangyarihan ng mga alituntunin ng Yellow Springs na kakapakita niya lang ay umagos sa Evil Eye, at sa isang iglap, nagbago ang berdeng espasyo.